Halikan mo ako, senyorita. Nalaki ang mga mata ni Honey Rose. Nasa harap niya si Rask, nakaluhod ang isang tuhod sa sahig at ang isang kamay ay nakapigil sa customized brake ng wheelchair na nakalock sa sahig. Siniguro nitong hindi niya maiangat yon gamit ang handle sa armrest. Ano na namang paandar mo? Nakainom ka ba? Sagot niya. Maalingasaw sa hininga nito ang amoy ng alak. Moreno ito kaya hindi gaanong mababakas ang pamumula ng muka. Umuwi ka na nga rin sa inyo, Rask. Idinadaan mo na naman ako sa kalasingan mo. Ano yan? Hindi mo kaya makipag-usap sa akin nang hindi ka lasing? Nakainom lang ako pero hindi ako lasing, senyorita. 2 Red Horse lang naman yun at isang beer. Sinuklay nito ang hibla ng buhok na bumagsak sa mukha nito. Kinuha ang puting clamp na nakakapit sa strap ng bag niya at ginamit sa buhok nitong hindi naman mahaba. Galing ka bang duty? Nakaka-out ka pa at ID eh. Sa halip ay tanong niya. Medical student ito at kasalukuyang nag-i-intern sa provincial hospital. Graduate na ito ng pre-med school sa kursong medical technology. Oo, pero pumunta ako sa birthday ng barkada kong si Oliver. Kilala mo yun. Nakapunta na yun dito nung fiesta ng hasyenda. Tumango na lamang siya. Umuwi ka na at maligo ka. Amoy chiko ka na. Halikan mo muna ako. Kahit dito lang, senyorita. Itinuro nito ang panga. Ayoko. Bakit ko gagawin yun? Basta gawin mo lang. Saka ako na ipapaliwanag. Umikot ang eyeballs niya pero hindi ito aalis kung hindi niya gagawin. Mas bata ng 3 taon ng lalaking ito sa kanya. Sa mansyon na ito isinilang at lumaki sa hasyenda. Subok na niya kung gaano ito kakulit. Bukod sa anak ito ng tauhan nila, kaibigan ang turing nila sa isa't isa. Dumukwang siya at dinampian si Rust ng halik sa panga. Oh, masaya ka na? Uwi na. Taboy niya sa binata. First time mo, diba, senyorita? Napalunok siya. First time nga pala niyang humalik sa lalaki. Umusok ang mga pisngi niya sa hiya. Hindi ka ba nailang, senyorita? Umiling siya. Hindi ka ba nandiri? Hindi. Iling pa rin niya. Natakot? Kinabahan? Matagal na kitang kilala, Rask. Parang Tinakpan ni Rask ng daliri ang bibig ni Honey Rose. Hindi tayo magkapatid. Ako naman ang hahalik sa'yo. Pwede ba yun, senyorita? Paalam ng lalaki. Matagal niya itong tinitigan. Inaaraw kung seryoso. Hindi pa rin niya magets kung para saan ang ginagawa ni Rask. Mamaya, sasabihin na naman itong it's a prank, senyorita. Paborito kasi siyang pagtripan ng mokong na ito. Kung okay lang, gusto kitang halikan, senyorita. Okay lang ba? Sige na nga, ang kulit mo eh. Pairap na tugon ni Honey Rose at iniumang dito ang kanyang pisngi. Hindi sa pisngi. Lagi naman kitang nahahalikan sa pisngi tuwing birthday mo. Gusto ko sa lips naman. Napalunok siya. Seryoso ba talaga to? Hahalikan siya nito sa labi? Bakit ang random naman ng lalaking to? Nag-iisip pa siya kung tatang siya o tatanggi nang biglang lumapad sa labi niya ang halik ni Rask. Dampi lamang yon pero misto lang hinaplos ng mainit na pakpak ng paru-paro ang labi niya. Nabitin ang paghinga niya at matagal bago niya nahugot muli. Dilat ang mga mata niya at umawang na lamang ang bibig. How was it? Nandiri ka ba, senyorita? Tanong nito. Wala sa sariling umiling si Honey Rose. Bahagyang umiti si Rask. Pwede na ba akong mag-apply na asawa mo? Napakurap siya. Asawa niya? Si Rask? Pero hindi ba may ibang babae itong gusto? May kaklase itong nililigawan. Hindi yun lingid sa kanya dahil sinamahan pa niya itong bumili ng regalo noong nakaraang buwan. Please think about it, senyorita. And include me in the list of your prospective husband-to-be. Seryoso ako. Tinanggal nito sa buhok ang clamp at ibinalik sa kanya. Tumayo ang lalaki at iniwan siyang natatameme roon sa sala. Natinig lamang siya nang may tumawag. Senyorita, may nagpa-deliver po nito. Lumapit sa kanya si Alma, bitbit ang flower bouquet. Kanino galing? Kay Mr. Daniel Benafe po. Ibinaba ni Alma sa kanyang kandungan ang bulaklak. Sinilip niya agad ang card at mabilisang binasa. Pumagkit ang mabining ngiti sa sulok ng kanyang labi. Bulaklak ng pamamaalam yun. Huminga siya ng malalim at hinamig ang sarili. Ang lungkot ay nangingibabaw lamang kung itatakwil ng tao ang maging masaya. Ito ang lagi sinasabi noon ng kanyang ina. Kung may bagay siyang hindi nakukuha, bumaling siya sa iba na kaya niyang abutin. Huwag niyang hayaan ang mga paa na mapako sa isang daan na hindi maghahatid sa kanya sa tunay niyang patutunguhan. Lumihis, humanap ng ibang pintuan
at wag ipilit ang sarili sa saradong bintana at lagusan. Ganito ang naging buhay ni Honey Rose. Sa kabila ng kapansanan niya, natuto siyang tingnan ang buhay sa positibong pananaw. Maraming kulang sa kanya pero hindi naging rason ang mga kawalan na yon para hindi ngumiti tuwing ginigising siya ng awit ng ibon sa umaga at binabati ng makinang nasilahis ng araw. Nag-iisang tagapagmana siya ng Hacienda de Minyo na matatagpuan sa Barangay Pasay. Halos buong barangay at ilang karatig barangay ay nasasakupan ng hacienda nila. Pero sa edad na 15 ay naulilan na siya sa magulang. Wala siyang ama na kinalakihan at tanging mommy niya ang gumagabay sa kanya. Pero iniwan na rin siya. Ito ang nagturo sa kanya na ang mismong kapaligirang pinagmamasdan niya ay kaligayahang maituturing. Kaya wag daw niyang hanapin sa iba ang hindi na kaya naman niyang ibigay sa sarili. Alma, pakilagay na nito sa face. Ingatan mo mga bulaklak ha. Malamis ang tono na utos niya sa kasambahay na nakaantabay pa rin sa kanya roon sa sala. Opo, senyorita. Kinuha ni Alma ang bulaklak. Tumagos ang tanaw niya sa salaming dingding patungo sa Grand Pavilion. Pababa na ang dilim. May halong bigat ng lupa ang kahel na langit at mistulang apoy ang kanluran. Maya-maya'y lumapit naman sa kanya ang personal driver niya. Aalis na ba tayo, senyorita? Pasensya na at tiniyak ko munang nasa kondisyon ng sasakyan. Humahangos na pumanhik ng sala si Mang Roel, tatay ito ni Rask. Ngumiti siya ng magiliw. Hindi na po tayo matutuloy, Mang Roel. Nagpadala ng bulaklak si Daniel. Hindi na raw matutuloy ang dinner natin. Ibinigay niya ang card na kalakip ng bulaklak kanina. Inabot yun ni Mang Roel at saglit na binasa. Hindi nakalagay rito ang dahilan niya. Gusto mong tawagan ko siya, senyorita? Wag na po, okay lang. Dito na lang tayo maghapunan. Hinanda na rin naman ni na Aling Carlita ang dinner natin. Kung ganoon, dun muna tayo sa labas. Ipapasyal ko kayo sa pavilion. Nakita ko kanina na hitik na sa bulaklak ang mga orchids na paborito mo. Nagtungo sa likuran niya si Mang Roel at maingat na itinulak ang wheelchair. Salamat, Mang Roel. May buwan po ba ngayon? Siguradong mamamukadgad na rin ng Dama de Noche. Hindi niya kailangang alamin ang rason ni Daniel kung bakit hindi ito tumuloy sa dinner date nila. Ilang beses na rin naman nangyari ang ganito. Panglima na ang lalaking iyon sa mga nagtangkang imbitahin siya pero umatras nang malaman ng mga ito na hindi siya nakakalakad. Nagiging hadlang ang kapansanan niya para sa mga lalaking gusto siyang kilalanin. Hindi naman niya masisisi ang mga ito. Bakit siyang pipiliin kung marami namang babaeng malusog at hindi nakadepende sa wheelchair para marating ang gustong puntahan? Hindi siya lumpo. Nakakatayo siya pero tumatagal lamang ng 1 oras ang lakas ng kanyang mga tuhod. Isinilak siyang kulang sa potassium at ang mga buto niya sa binti ang sumalo sa malalang epekto. Mula bata ay kakambal na niya ang wheelchair pero laging sinasabi sa kanya ng ina na mas mapalad pa rin siya dahil may pagkakataon siyang makita ang ganda ng paligid. Habang nakaupo siya rito sa wheelchair niya, ang iba ay nasa kabaong na at ibinababa sa hukay. Mga binti lamang niya ang nawalan ng lakas, hindi ang kanyang puso at utak. Pero sana, Mang Roel, may lalaking matanggap na ganito ako. 28 na po ako. Hindi ko pa na-experience magkaroon ng boyfriend eh. Hindi ko alam kung ano ang feeling ng sinusuyo. I mean, alam ko lahat kayo rito, mahal ako. Matagal na kayo rito sa mansyon at walang isa man sa inyo umalis at iniwan ako. Dahil napakabuti mong tao, senyorita. Pamilya ang turing mo sa amin. Hangad din naming makita ka makahanap ng lalaking magmamahal sa'yo. Hayaan mo, darating siya. Ibibigay ng Diyos sa'yo ang taong karapat-dapat sa mabuti mong puso. Tumingala siya at ngumiti. Sana wagaan ng matagal, no? Baka mamaya uugod-ugod na ako sa kapa ko kiligin. Parang hindi na kasi tama. Natawa si Mang Roel. Kaedad lang ito ng mommy niya. Narito na ito noong isilang siya at parang ito na ang tumatayong ama sa kanya. Sa mansyon na rin nakilala ni Mang Roel si Aling Clarita, ang asawa nito at head ng mga kasambahay. Ang mommy niya noon ang gumastos para sa kasal ng dalawa, bukod sa bahay na regalo sa mga ito. Kapag abala ang mommy niya sa meeting noon, si Mang Roel ang sumasama sa kanya sa school at tumatayong guardian niya. Mang Roel, papayag po ba kayo kung magpapakasal kami ni Rask? Pabiro ang tono ni Honey Rose pero seryoso ang tanong na yon. Senyorita? Tila na biglang sambit ng Ginoo. Magpapakasal po kami ni Rask. Okay lang po ba? Sinubukan niyang ibaba sa sahig ang mga paa at sinikap tumayo. Maagap siyang dinaluhan ni Mang Roel.
May 1 oras siyang pwedeng tumayo. Naisip niya na makakapaglakad siya sa aisle patungo sa altar, suot ang wedding gown. Napangiti siya sa ideyang yon. Kinabukasan, handa ng almusal nang pumasok ng dining room si Rask. Maaga pa, pasado 5:00 pa lamang. Inaantok siya pero hindi na siya makatulog dahil sa pumipintig na kirot sa ulo niya dulot ng hangover. Inurong niya ang silyang nasa dulo at naupo. Nilapag sa ibabaw ng mesa ang bitbit na folder. "Anong oras ang pasok mo ngayon sa ospital, anak?" Tanong ni Nanay Clarita at nagbaba ng tasa ng mainit na kape para sa kanya. "Mamayang 10:00 pa, Nay." "Ganoon ba? Naglaga nga pala ako ng malunggay na may luya. Gusto mong humigop muna ng sabaw?" "Sige po." Tango niya. Iniwan siya ng ina. Nanunuot sa ilong niya ang aroma ng kape na tinatangay ng mainit na usok. Dinampot niya ang tasa at tumikim. Kumagat agad sa dila niya ang pinaghalong pait at lasa ng caramel. Ibinaba niya ang tasa at sinilip ang mga pagkain na kahain. Easy cook ni lahat. Hard-boiled egg lamang ang kinuha niya at nagbalat ng isa. 2 beses naghahain ng kusina ng breakfast araw-araw. Ang unang agahan ay para sa mga kasambahay na gumigising ng maaga. Mamaya ay ang agahan naman ni Senyorita Honey Rose at kung may bisita itong darating o kamag-anak na doon kakain. Daan-daang ektaryeng lupain ang sakop ng buong hasyenda. Pinagsama na roon ang komunidad ng mga trabahador na binigyan ng lupang mapagtitirikan ng bahay at ang masaganang plantations ng iba't ibang mga tanim, gaya ng palay, gulay at kung ano-anong root crops. Ang hasyenda ang pangunahing pinagkukunan ng supply ng buong probinsya nila. "Lasing ka na naman kagabi." Kastigo ng nanay niya pagbalik nito dala ang bowl na may mainit na sabaw ng malunggay. "Nakainom lang po. May pinag-usapan ba kayo ni tatay kagabi tungkol kay Senyorita?" Nilihis niya ang paksa, kung hindi, masasabo na naman siya dahil sa napapadalas niyang pag-inom nitong mga nakaraang araw. "Hindi ko alam kung seryoso si Senyorita o binibiro lang ang tatay mo. Magpapakasal na raw siya at ikaw ang magiging groom." Napailing si Nanay Clarita. Baka bunga lang yun ang pagkadismaya niya dahil umurong na naman ang lalaking nireto sa kanya ng tiyahin niya. "Hindi ba't sa inyo ni tatay siya ibinili ni Senyora Helena, Nay? Bakit niyo hinahayaan ng kamag-anak niya na ereto siya sa kung kani-kaninong lalaki?" "Driver lang ang tatay mo, Rask, anak, at ako naman ay kasambahay lang. Anong magagawa namin? Wala kaming karapatan kahit magbigay man lamang ng opinyon para sa kinabukasan ni Senyorita Honey Rose." "Kung ganon, useless lang na nangako kayo kay Senyora noon na babantayan at aalagaan niyo si Senyorita." Humigop si Rask ng sabaw ng nilagang malunggay. Tumawid sa kanyang lalamunan ang malinamnam at maanghang na lasa. Tila haplos na pinapahinto ang nagpupulsong kirot sa kanyang ulo. "Baka may aberya lang dun sa kadate ni Senyorita." Komento ng nanay niya. "Nay, hindi tayo nakasisiguro kung tatratuhin siya ng tama ng mga lalaking yun. Kung mas una pa nilang nakikita ang kapansanan ni Senyorita kaysa sa mga mabubuting bagay na kaya niyang gawin." "Huwag natin silang husgahan agad, anak." "Pero hindi sila matinunay kung tinignan lang nila ang kakulangan niya. Kung tutuusin, hindi kailangan ni Senyorita ng matibay na mga binti para patunayan ang sarili niya sa iba. Mula nang nawala si Senyora, siya nang namamahala rito sa hasyenda at nagagawa niya ng maayos yun. Dahil sa kanya, umunlad ang demonyo kasama ang buong nasasakupan nito. Hindi pa ba yun sapat?" Kinain ni Rask ang binalatang itlog at dinalawang kagat lang. "Papayag ka ba na pakasalan siya, anak?" "Oo, Nay. Ako na lang kaysa mapunta siya sa iba na walang katiyakan kung iingatan siya o hindi." "Hindi ba't may nililigawan kang kaklase mo kamo?" "Wala po akong commitment kay Chona. Hindi pa niya ako sinasagot." "Pero mahal mo ba siya? Kung sinusuyo mo, syempre gusto mo siya. Saan mo ilulugar si Senyorita kung may ibang babae kang iniingatan dyan sa puso mo?" "Nay, aalagaan ko si Senyorita at hindi ko siya sasaktan. Mamahalin ko siya dahil yun ang gusto ko at yun ang tama." "Anak, iisipin ng mga kamag-anak niya na pera lang ang habol mo. Alam mo naman, langit at lupa kayo." "Hindi importante ang opinyon nila, Nay. Ang mahalaga sa akin ay ang salita ni Senyorita. Kaming dalawa naman ang magsasama at bubuo ng pamilya. Alam kong tututulo mga kamag-anak niya. Pero hindi yan isang bagay na dapat kong katakutan. Haharapin ko sila." Ilang saglit ding nawala ng imig si Nanay Clarita. Pagkaway huminga ito ng malalim at hinaplos ang kanyang likod. "Kausapin mo mamaya ang tatay mo tungkol dyan. Palagay ko naman ay pabor din siyang pakasalan mo si Senyorita."
Kayo nay, hindi po ba kayo pabor? Gwapo naman ako ah. Wala nga lang yaman. Pero kaya kong bigyan ng matinong buhay si senyorita mula sa sarili kong pagsisikap. Nag-aalala lang ako para sa iyo at para kay senyorita. Pero may tiwala ako sa iyo, anak. May punto ka naman. Patapos na siyang kumain nang magdatingan ng iba pang mga kasambahay at dumulog na rin sa hapag. Kanya-kanyang bati ang mga ito sa kanilang dalawa ng nanay niya. Magandang umaga, Dok. Magandang umaga, Nanay Clarita. Chorus na bati ng mga kasama nila. Good morning. Kumain na kayo. Ngumiti si Rask at binitbit ang tasa ng kape at ang folder. Mula nang ituloy niya sa medicine ng pag-aaral, tinatawag na siyang doktor ng karamihan sa hasyenda. Minsan ay nahihiya siya, pero tuto pa rin niyang maging mahusay na doktor. Naglakad siya palabas. Hindi napapawi ang ngiti dahil sa pag-angat ng sigla at ingay sa paligid. Nakikipagtagisan yon sa awit ng mga ibon sa labas. Tumuloy si Rask sa lawn sa may bakuran at sumimsim ng kape habang binabasa ang nilalamang papeles ng dalang folder. Mga pag-aaral yon tungkol sa sakit ni Senyorita Honey Rose. Naisip niyang yon ang gagawin niyang thesis at kung kaya niyang mabigyan ng lunas ang kapansanan ng dalaga. Hypokalemic periodic paralysis, a condition that causes episodes of extreme muscle weakness due to potassium deficiency. Nagsisimula sa pagkabata o kaya ay lumilitaw pagsapit ng adolescent period. Most often, the episodes involve a temporary inability to move muscles in the arms and legs. Attacks cause severe weakness or paralysis that usually last from hours to days. This is often an incurable inborn illness. Walang lunas sa madaling salita. Pero hindi nawawalan ng pag-asa si Rask. Kung hindi mapagaling, kahit tabaan man lang sada ang oras na manatili ang lakas ng mga tuhod at binti ni Honey Rose. Maranasan man lamang nitong tumakbo, tumalon, habulin ng alon sa dalampasigan na matagal na nitong gustong gawin. Magagawa niya yon, hindi pwedeng hindi. Bakit pa siya nagdodoktor kung walang maitutulong ang kakayahan niya sa kalusugan ng dalagang amo? Itiniklop ni Rask ang folder at pinukol ng tanaw ang silangan kung saan bumabati ang makulay na silahis ng araw. Hanggat hindi humihinto sa pagsikat ng araw, hindi siya pwedeng sumuko. Isang oras ang lumipas, mabagal na gumugulong ang wheelchair ni Honey Rose sa rampa palabas ng mansyon. Sa may pavilion siya mag-aagahan. Tanaw niyang hinahanda na roon ni Nanay Clarita at ng dalawa pang kasambahay ang movable dining table. Gusto niyong pasabugin ko yung mga nguso niyo? Dinig ni Honey Rose sa mabangis na boses ni Rask mula sa lawn. Kahit maingay ang sagitsit ng tubig mula sa 3 fountain na nakahilera sa kalakang bahagi ng bakuran, naririnig pa rin niya ang magaspang at baritonong tinig ng lalaki. Ang aga-aga mukhang sira na naman ang mood nito. Lumihis siya at iginiya ang wheelchair patungo sa kinaroroonan ng lalaki. Dalawa sa mga trabahador ang dinampot ni Rask sa kwelyo at palagay niya'y halos sa kanina. Ilang beses ko bang ipapaalala sa inyo na bawal managarilyo rito? Sasama sa hangin ng usok at malalanghapin ni senyorita. Hindi makabubuti sa kalusugan niya. Hindi na po mauulit, Dok. Sorry na po. Maputla at pawis na pawis ang mukha ni Leo. Rask, tama na yan. Hindi naman siguro nila sinasadya. Namagitan na si Honey Rose dahil pakiramdam niya ay mahihimatay na si Alan sa takot. Pinakawala ni Rask ang dalawang lalaki na agad yumukod at humingi na paumanhin sa kanya. May babala ng nilagay na bawal doon ng manigarilyo. Pumuslit lamang siguro ang dalawa. Kumain na ba kayo? Tanong niya. Tapos na po, senyorita. Paalis na po kami. Harvest po ngayon sa gulayan. Abiso ni Leo. Tumango siya at binalikan si Rask. Paalis ka na rin? Bihis na ang lalaki at sa tuwina ang gwapo at linis nito tingnan sa getup nitong tight black pants, dark blue polo shirt at white coat. Naaalala niyang kapag tinatanong siya ng Auntie Imelda niya kung ano ang gusto niya sa isang lalaki, physically, ang nakikita niya kay Rask ang nagiging standard niya kahit alam niyang wala naman siyang karapatang maglagay ng pamantayan. Mamayang 10:00 pa ang pasok ko sa ospital, pero dadaan ako ng university. Bakit nandito ka sa labas, senyorita? Itinulak ng lalaki pabalik ang wheelchair niya. Doon ako magbe-breakfast sa may pavilion. Kumain ka na ba? Tapos na pero sasamahan kitang kumain. Pag-uusapan natin ng maayos ang tungkol sa sinabi ko kagabi. Pahayag nito. Tumingala si Honey Rose sa binata. Hindi ka ba nagbibiro kagabi? Nakainom ka kasi?
Hindi ko ginagawang biro ang bagay na yun, senyorita. Umukulo ito, nakapigil ang kanang kamay sa sandalan ng wheelchair. Morning kiss, gusto mong subukan? Kinapos siya ng hangin dahil sa biglang pagtuli ng pintig ng kanyang puso. Morning kiss? Sa labi ko, Rask? Oo, sa labi mo. Okay. Maiksi niyang tango. Inilapit nito ang muka. Naamoy niya ang masculine scent ng pabangong gamit ng binata. Hindi masakit sa ilong. Humalo yun sa mainit nitong hininga na humaplos sa mukha niya at sa gargle solution na madalas nitong gamitin tuwing nagmumumog pagkatapos mag-toothbrush. Open your lips, senyorita. Bulong nito. Ibinuka ni Honey Rose ang labi at pumikit kasabay ng paglapat ng halik nito. Siguro 5 segundo lamang yon, pero naiwan ng haplos at kiliting ginawa nito. Tulad kagabi, nagustuhan niya ang lasa ng halik nito. Lahat ng tamis ay naroon. Ang uri ng tamis na hindi kailangan ng asukal. Handa na akong maging groom mo, senyorita. Ngumiti siya at tumango. Sasabihin ko kina auntie na magpapakasa tayo sa lalong madaling panahon. Salamat, Rask. Salamat sa pagligtas sa akin sa walang katiyakang bukas sa kamay ng iba. Kung darating ang araw na may makita kang ibang babae na alam mo magpapasaya sa'yo at magbibigay sa'yo ng kumpletong pamilya, sabihin mo lang at palalayain kita agad. What do you mean? Walang lalaya sa atin, senyorita. Handa ako maging asawa mo hanggang sa pumuti na lahat ng hibla ng buhok nating dalawa. Kaya dapat saka mo lang ako pakawalan kung kamatayan ang susundo sa akin. Bumukal ang luha sa mga mata ng dalaga, sumubsob sa dibdib ng lalaki. Safe na bang sabihin na mahal niya ito? O hayaan na lamang niyang nakatago ang damdamin na yon sa kanyang puso? Kung malaman ni Rask, baka isipin nitong naghahangad siya ng katugon. Rask? Nagugutom na ako? Angal niya. Tara na sa breakfast mo. Umunat si Rask at intinulak na muli ang wheelchair. Bluff lang yung sinabi nilang nakakabusog ang halik, senyorita. Pabirong komento pa nito. Natawa si Honey Rose. Next time na lamang niya sasabihin, baka mas maganda kung sa araw na lamang nakasal nila. Lumipas ang mga araw at naging usap-usapan na sa hasyenda ang tungkol sa kasal ni Rask at Honey Rose kahit wala pang opisyal na pahayag mula sa dalawa. End of the month na rin kasi at parehas silang abala. Si Honey Rose ay nakatuon sa inventory ng hasyenda habang subsub naman sa duty sa ospital si Rask. Sa ospital, pumasok ng on-call room si Rask bitbit ang 3 makapal na mga libro at hardbound black folder. Walang ibang tao sa silid, malamang nasa rounds pa ang iba. Ibinaba niya ang mga aklat sa desk na nasa corner at naupo sa silyang naroon. Binuklat niya ang folder. Summary of medical history ang nilalaman ng folder. Physical examination results and findings noon ng iba't ibang doktor kay Senyorita Honey Rose. Records of provisional diagnosis, primary investigations, and treatment plan. Sa nakalipas na 3 araw ay nag-concentrate siya sa pagkalap ng dagdag na data para sa treatment plan na gusto niyang gawin. Minasahe niya ang bridge ng ilong at sinipat ang oras sa suot na relos. Hating gabi na. Night shift siya sa natitirang 3 araw ngayong linggo. Tiniklop muna niya ang folder matapos tupiin ang pahina kung saan siya nahinto sa pagbabasa. Ibinaba niya ang folder sa desk at tumayo. Lumabas siya ng on-call room. Binaybay ang pasilyo patungo sa gawin ng vending machine sa palapag na yon. There you are. Kanina pa kita hinahanap, Rask. Dinig niyang sabi ng kaibigang si Oliver. Lumingon siya rito. Kasama pala nito si Chona. Hinintay niyang makalapit ang dalawa at nagbigayan sila ng high five ng kaibigan at ang dalaga ay saglit niyang tinitigan. Umirap ito, nakasimangot. Chona is a campus figure in the university where he is attending for his medical school. Bukod sa ganda, kilala itong matalino at isa sa mga babaeng leader na nagsusupervise sa Girls Org ng pamantasan. Suntok sa buwan ang paniligaw niya rito dahil sa rami ng naghahangad na masungkit ang puso ng dalaga. Hindi lingid sa kanya na pati si Oliver ay pumupuslit ng diskarte sa babaeng ito. Lover's quarrel agad? Kayo na ba? Mapang-asar na hirit ni Oliver nang mapansin nito ang simangot sa mukha ni Chona at ang intensyonal na pag-iwas nitong tingnan si Rask. Nagkibit siya ng balikat at nagpatuloy sa kinaroroonan ng vending machine. Bumuntot sa kanya ang dalawa. Rask, pwede mo bang isabay pa uwi si Chona? Wala siyang sundo ngayon. Hindi ko rin siya maihatid dahil pupunta ako ng university para sa case study na hiningi ni Prof. Damian. Habol ni Oliver. Pasensya na pero hindi ko siya pwedeng isabay.
Sinapit nila ang vending machine at kumuha siya ng black coffee. Pero hindi niya nadampot dahil naunahan siya ni Chona. 6 months ka palang nanligaw sa akin tapos sumusuko ka na dahil lang hindi kita sinagot? Ganyan mo patunayan sa akin na seryoso ka sa intention mo, Rusk? Sikmat ng dalaga. Hindi niya inasahan na sasabihin nito yon. Saglit siyang natameme, habang si Oliver na nakamata sa kanila ay biglang bumunghalit ng tawa. Pare, ano yan? Bumahag na ba ang buntot mo? Kantsaw nito. Sinipat ni Rusk ng masamang tingin ng kaibigan. Shut up. Operahan ko yung bunganga mo eh. Babala niyang nabubugnot. Binalingan niya ang dalaga. I'm getting married, Jonah. Mali naman na susuyuin pa rin kita kahit ikakasal na ako. So hindi ka talaga seryoso sa akin? Pinagtitripan mo lang ako? Hindi ko nadedepensahan ng sarili ko kung ano ang opinion mo sa ginawa ko. Nililigaw mo ang usapan. Simple ang tanong ko, Rusk. Seryoso ka ba sa akin? Mahal mo ko o hindi? Naningkit ang mga mata niya. Ano bang gustong palabasin ng babaeng to? Gusto na niyang hambalusin ng silya si Oliver na parang clown na nakabungis-ngis at nagre-referee sa kanila. Hindi kita mahal, Chona. Si Honey Rose ang mahal ko, kaya ako siya pakakasalan. Isa pa, hindi mo naman ako sinagot kaya wala akong pananagutan sa'yo. Lumagapak ang panga niya sa malakas na sampal mula sa dalaga. You jerk! Telling me you don't love me with that straight face? Pagsisihan mo to, Rusk. Gigil nitong singhal at nilayasan sila ni Oliver doon. Pare, seryoso ka ba? Hindi makapaniwalang bulalas ng kaibigan. Gago, sinayang mo si Chona. Obvious naman na mahal ka nun. Sinubukan ka lang kung kaya mong maghintay. Hindi ko pwedeng ituloy yung panunuyo sa kanya habang nag-aalala ako sa ibang babae, Oliver. Unfair yun kay Chona at ayaw kong guluhin ang utak ko. Nag-aalala ka sa ibang babae? Halata namang may iba kang habol dyan sa pagpapakasal mo sa amo mo eh. Aminin mo na, kilala kita, Rusk. You're a devil incarnate, pare. Hindi niya pinansin ng kaibigan, bagkus ay kumuha na lang ulit siya ng black coffee sa vending machine. Wala siyang kailangang patunayan sa mga taong nasa paligid niya. Ang mahalaga ay naniniwala sa kanya si Honey Rose. Pasado 4:00 ng madaling araw ay bumaba na siya para umuwi ng hasyenda. Gamit niyang service car ang Red Wrangler 4 na niregalo ni Honey Rose noong 50th birthday ng tatay niya. Mabagal ang usad niya patawid sa driveway ng lobby nang matanaw niya si Chona na nag-aabang ng masasakyan. Saglit niyang inapakan ng brake at pinagmasdan ng dalaga. Napansin siya nito. Ibinaba niya ang salamin ng bintana. I can call a cab for you. Anya. Don't bother. Maldita nitong sagot at naglakad patungo sa kabilang gawi ng lobby. Inalis ni Rusk ang paa sa preno at pinausad ng sasakyan. Maiksi lamang ang paliwanag niya kanina kung bakit siya titigil sa panliligaw kay Chona. Kinausap na rin niya kanina ang dalaga bago ang clock-in nila. Pagsubok lang pala ang paghintayin siya nito ng 6 na buwan. Buti na rin yun. Kung sinagot siya nito ng maaga tapos kay Honey Rose siya magpapakasal, mas mabigat sa konsensya yun. Samantala, bumangon si Honey Rose at minasahe ang mga binti. 3 oras lamang ang itinulog niya. Pero hindi siya nakaramdam ng pagod. Ilang gabi na siyang ganito. Siguro masyado siyang excited sa nalalapit na kasal nila ni Rusk. Ini-imagine niya ang sarili na naglalakad sa aisle at si Rusk ang nasa dulo niyon, naghihintay sa kanya. Humagigik siya at sinipat ang naka-frame na larawan ng ina. Ang daming dahilan para sumaya araw-araw, di ba, Mommy? Tama nga ang sinabi niyo noon, magiging source of joy ko si Rusk. Kahit makulit siya at minsan pasaway, pero napapasaya niya ako. Bumaba ng kama si Honey Rose at masiglang pumasok ng banyo. 10 minuto lang. Hindi siya pwedeng magtagal sa pagligo, baka abutan siya ng pagbigay ng mga tuhod niya habang nasa ilalim ng shower. Nag-toothbrush siya at tumuloy na sa bath area. Noong nabubuhay pa ang mommy niya ay may private maid at nurse siya. Pero lalo niyang nararamdaman ng pagiging inutil noon dahil hindi niya nagagawa ang mga bagay na kaya naman niyang gawin. Limitado lang naman ang oras niya pero kaya niyang kumilos mag-isa. Pagkatapos mag-ayos ng sarili ay lumabas na siya ng banyo. Magandang umaga, senyorita. Nakangiting bati ni Nanay Clarita. Nadatnan niya itong naghahanda ng bihisan para sa kanya. Magandang umaga po, Nanay. Ganti niyang magiliw na binanat ang labi para sa itutugon ng ngiti. Yang floral dress na off-shoulder po ang isusuot ko, Nay. Sige, senyorita. Kinuha ng kasambahay ang damit mula sa hanger at inilapag sa kama. Nakahanda na rin ang wheelchair niya at ang doll shoes. Matapos suotin ang damit, inayos niya ang buhok sa harap ng wall-to-wall dresser. Tinali niya ng high ponytail at nilasuhan ng malaking white ribbon.
Mistulang pakpak yon ng kalapati na nakadapo sa ulo niya. Sakay na siya ng wheelchair habang pababa sila ni Nanay Clarita. Mula sa 4th floor ng bahay ay inihatid sila ng lift sa ground, partikular sa may bulwagan kung saan nakahanda ang breakfast niya. Lumundag agad ang puso niya nang matanaw si Rask na tumayo sa silyang inuupuan nito sa harap ng dining table. Sinalubong siya ng binata. Sa nakalipas na mga araw ay lagi silang magkasabay kumain. Sinasamahan siya nito at binabantayan ng diet niya. "Did you sleep well, my future wife?" Tanong ng lalaki at kumikinang ang ngiti sa mga mata nito kung saan nag-reflect ang bahaghari na gustong-gusto niyang pagmasdan. Tuwing nahahawi ang makapal na alon ng maitim at mahaba nitong pilikmata. Umiling siya, humagikik. "Hindi ako makatulog ng maayos." "Huwag mo kasi akong isipin masyado, senyorita." Biro na itong inilihod ang kanang tuhod at pinisil ang ilong niya. Hudyat yon na gusto siya nitong halikan. Pumikit siya at hinintay ang paglapat ng halik nito sa kanyang labi. Kumaripas ang pintig ng puso niya at hinaplos ng kakaibang init ang kanyang sistema. Banayad ang halik, hanggang sa ang dahan-dahan ay naging agresibo. Tinutokso siyang gumanti. "Sweet as honey and nectar." Anas ng lalaki na naghahabol ng hininga. Ngumiti ng matamis si Honey Rose. Sa kapansanan niya, wala siyang kakayahang akitin si Rask gamit ang katawan niya. Hindi siya maghuhubad at sasayaw sa harap nito. Hindi niya ibabandera ang kanyang mga kita dahil hindi naman niya may pagmamalaki ang mga yon. Tanging ngiti, halik at presensya niya ang magiging sandata para ipaglaban ang lalaking ito. "Ano yan, Rask?" Tanong niyang sinilip ang isinusulat nito. Makatabi sila ng upuan sa harap ng hapag at magkasalong kumakain ng agahan. "I am making a menu for your daily nutrition diet. These are foods rich in potassium." "Baked potato?" "Oh, masarap yun. Tapos i-partner mo sa shake avocado at banana. Tapos spinach soup and yogurt for snacks." "Ayoko ng spinach, Doc." Napangiwi siya. "Tayong dalawang kakain, okay? You need that para sa kalusugan mo." Namintog ang mga pisngi niya habang nagtatalo ang isip kung tatango o hindi. "Nga pala, Rask, di ba night shift ka? Nakatulog ka na ba?" "I slept, don't worry. Kailangan ko matapos to para maibigay ko sa nutritionist mo. Baka may adjustment na gagawin. After the wedding, we will intensify your therapy. IV solution with KCI. I will personally administer it." Tumango siya at binuklat ang isa pang folder na nasa ibabaw ng mesa. Nanlaki ang mga mata niya nang mabasa ang dokumentong naroon. "Prenuptial agreement?" "Ano to, Rask?" "For your security, senyorita. Iniisip ng mga tao na pera mo lang ang habol ko kaya tayo magpapakasal. We will execute a prenuptial agreement to ensure that none of your properties and wealth will be compromised. Mananatiling sa iyo ang yaman na iniwan ni Senyora Helena. Walang mapupunta sa akin dahil kaya ko namang magsika para magkaroon tayo ng pera na nakapangalan sa ating dalawa habang kasal tayo. Sa paraang yun, hindi iisipin ng iba na naagrabyado ka dahil ako ang pinili mong pakasalan." "Rask, hindi mo naman kailangan gawin to. May tiwala ako sa'yo. Huwag natin gawing pundasyon ng opinyon ng ibang tao. Gusto ko maniwala na ako ang nasa puso mo ngayon, kaya tayo magpapakasal." "Hayaan mo na ako, senyorita. This is one part of security that I would like to provide for you. May nililigawan akong iba bago ako nagdesisyon na pakasalan ka. Binigyan ko ng kahulugan ng sobrang pag-aalala ko sa'yo. Ikaw ang pinili ko at paninindigan ko to." Kinabahan si Honey Rose. Pakiramdam niya, may mga bagay na darating at susubok sa naging desisyon nila. Kung hindi pagmamahal ang magbibigay sa kanilang dalawa, kakayanin ba nila? Kung siya lamang ang magmahal, kakayanin ba niyang ipaglaban ang pagsasama nila? Pero gusto pa rin niyang tingnan ang positibong parte ng lahat ng ito. Tiwala at pagmamahal, kapag pinagsama ay walang imposible. Labag man sa loob, pinirmahan pa rin niya ang prenup agreement. Pagkatapos kumain ay sinamahan ni Honey Rose sa kwarto si Rask at hinintay na makatulog. Saka siya lumabas at sumabak sa kanyang trabaho sa loob ng opisina roon sa mansyon. Mabilis na lumipas ang mga araw at dumating na ang araw ng kasal nila. Sinulipan ni Rask ang kaibigang si Oliver. Silang dalawa lamang ang nasa kwarto kung saan siya nagbibihis. Buti na lang at pumayag itong maging best man niya sa importanteng araw na yon, sa kabila ng pagtutol nito sa naging desisyon niya. "You should be happy for me, Oliver. Kasal ko ngayon pero yung mukha mo, hindi ko maipinta." Kastigo ni Rask sa kaibigan na nanonood sa kanya habang nagsusuot siya ng sapatos. "Ano ba talagang binabalak mo, Rask? Alam ko si Chona ang mahal mo. Naawa ka lang ba kay Honey Rose?"
Hindi ka na nga naniniwalang hindi pera niya ang habol ko. Tapos ngayon, yan naman ibabato mo sa akin. Tumayo siya at lumapit sa harap ng salamin. Inayos niya ang cuff buttons ng suot na white tuxedo wedding suit. Nakalusot ka sa pera dahil sa prenup agreement. Pero hindi mo pwedeng itanggin na si Chona pa rin ang mahal mo. How sure can you be about that? Hindi ka magtitiis ng 6 na buwan para ligawan siya kung hindi mo siya mahal, Rask. There are girls out there flirting with you pero masigasi ka kay Chona. Ngayon iniisip niyang ginawa mo to para saktan siya. Why would I do that when in the first place she didn't give me the assurance of her feelings? Paano ko maiisip na nasaktan siya? Besides, hindi ba pwedeng pagbigyan niyo naman ako sa ideyang gusto kong mahalin ng babaeng pakakasalan ko ngayon? He used small bobby pins to secure the lock of his hair falling down his face. Gusto niyang malinis tingnan ang mukha niya mamaya pagharap sa kanyang bride. Nilingon niya ang kaibigan na nawalan ng imik. Palagay mo ba, Oliver, isusugal ko ang sarili ko na matali sa habang buhay na commitment ng kasal kung hindi ko siya gustong makasama? Matagal kong pinag-isipan to, pare. Habang sinasayang ko ang panahon, ayoko na sa kung kani-kaninong lalaki siya inilalako ng kamag-anak niya. I don't want to be caught up and lose my chance. Kapag huli na ang lahat, buong buhay kong pagsisisihan yun. Saka ayaw mo nun, iyong-iyo na si Chona. Matagal siyang tinitigan ng kaibigan. Pagkaway nag-angat ito ng mga kamay tanda ng pagsuko. Alright, I give up. Do what you want. Sabi nitong umalis sa pagkakasandal sa hamba ng pintuan. Sa labas na ako maghihintay. Paalam nito at lumabas ng silid. Huminga siya ng malalim at sinipat ang oras sa kanyang relo. Sumisilip sa malaking bintana ang maaliwalas na panahon sa labas. Umulan kaninang madaling araw. Akala niya hanggang umaga na ang ambon. Ipinasok niya ang kanang kamay sa bulsa ng pantalon at kinulong sa palad ang wedding rings. Ibinaling ni Rask ang tingin sa kama. Naroon ang certificate holder kung saan nakapaloob ang marriage certificate nila ni Honey Rose. Pirmado na nilang dalawa yon at ng judge na magkakasal sa kanila mamaya. Garden wedding ang hiniling ng bride niya. Hindi na lang din muna niya iginiit ang kasal sa simbahan. Baka nag-aalangan pa si Honey Rose dahil hindi sila nagpaalam sa mga kamag-anak nito. Pribado ang gaganaping kasal. Sila lang sa hasyenda at ilang kaibigan na tagalabas ang mga panauhin. Ninang ni Honey Rose sa binyag ang judge kaya mabilis itong pumayag sa kasal at kahit paglagda sa certificate ng marriage nila. Palabas na siya ng kwarto nang tumunog ang cellphone na iniwan niya sa side table. Nilapitan niya yon at dinampot. Si Chona ang caller. Ilang saglit din siyang nakatitig lang sa profile nito at sa calling icon na gumagalaw. Ano pa bang pwedeng sabihin sa dalaga? Whether it will be about life and death or not, his decision is fixed. Walang magbabago. Ikakasal sila ni Honey Rose ngayon kahit magunaw pa ang mundo pagkatapos. He touched the end call and dropped the phone back to the table. Distraction is the last thing he needed right now. Samantala, sa kabilang kwarto ay tapos na ring magbihis si Honey Rose. Simple ang tabas ng gown niya. May malaking disenyo ng white rose sa likod, sa tapat ng kanyang balakang. Hanggang sakong ang haba at hindi ball design. Bagkos ay malambot ang bagsak ng tela na may palamuting perlas at diamante. Mahaba ang manggas na gawa sa kumikinang na sutla. Malalim ang neckline pero hindi naman kita ang mga pisngi ng dibdib niya. Sakto lang ang outline, hapit sa kurba ng kanyang katawan. Nakapusod ang kanyang buhok sa ilalim ng headdress na may koronang diamond-plated. Maglalakad siya mamaya patungo sa altar. Pinaghandaan niya ang araw na ito at nireserbang maigi ang lakas ng kanyang mga binti. Hindi na mabuknat ang ngiti niya tuwing nasisipat ang sarili sa salamin. Kasing ganda niya ang mami niya noon. Tiyak, masaya itong nakamasid sa kanya ngayon. Senyorita, handa na ba tayo? Tanong ni Nanay Clarita na sumilip sa pintuan. Hinatid siya roon na makeup artist niya matapos siyang ayusan sa kabilang silid. Opo nanay, tayo na po. Tumayo siya mula sa inuupo ang couch at naglakad palabas. Napahagigik na siya pagsapit sa main hallway dahil sa halaman na nababalot ng mga bulaklak. Naglalakad siya sa gitna ng halimuyak. Maingat silang bumaba ni Nanay Clarita ng hagdanan habang pumapalakpak sa ibaba ang mga kasambahay na nag-aabang at nakatingala sa kanya. Pinalaya niya ang buntong hininga pagsapit sa may bukana ng hardin kung saan masitik sa palamuting bulaklak at mga maliliit na white balloons. Nakalatag sa harap niya ang golden aisle at sa dulo niyon, nakatayo ang gwapo niyang groom. Nakatanaw sa kanya si Rask. Banayad, may bahagyang ngiti. Nasa titig ang pag-iingat at paghanga.
Hindi niya hahanapin sa mga mata nito ang damdamin na alam niyang maaaring hindi pa lubusang umuusbong sa puso nito. Naniniwala siyang mamahalin siya ni Rask pagdating ng tamang panahon at patuloy siyang maniniwala. Sumaglit ang paningin niya sa gawing likuran nito kung saan nakatayo si Mang Rowell at Oliver, ang best man nito. Tumayo ang mga bisita. Hindi ganoon karami pero sapat nang yumanig ang buong garden sa malakas na palakpak. Pumailan lang ang awitin kasabay ang masayang harutan ng mga ibon sa himpapawid habang mabagal siyang naglalakad. Umarangkada ang tibok ng kanyang puso nang sapitin niya si Rask. Nakahanda na ang kanan nitong kamay para hawakan siya. Kumapit siya roon. Thank you, Nay. Bumaling siya kay Nanay Clarita na nakaalalay lang sa kanya at niyakap ang biyanan. Maluha-luhang pinisil ng babae ang kamay niya. You're beautiful, my senyorita. Anas ni Rask bago siya akayin patungo sa harap ng judge. Hindi na siya nakatugon. Nabibilaukan siya sa patuloy na pagkabog ng kanyang puso. Halo-halo ang ligaya at excitement. Halos lulutang siya at sasabog na hindi niya maipaliwanag. Mahigpit siyang nakayapos sa kanang bisig ni Rask. Maya-maya ay nagsasalita na ang judge. We are gathered here today to join the couple Rask Aldiguer and Honey Rose Dominio in matrimony. Should anyone present know of any reason that this couple will not be joined, speak now or forever hold your peace. Sandaling natahimik ang paligid. Magsasalita na sana ulit ang hukom subalit bigla silang binulabog ng babaeng sumigaw mula sa may bukanan ng garden. Stop the wedding please! The groom is my boyfriend! Napalingon ang lahat sa babae. Jonah? Tiimbagang nasambit ni Rask. Walang nangahas na magsalita, tila may dumaang hiwaga sa buong paligid. Lahat ay nakatuon ng pansin sa magandang babaeng naglakad sa aisle. Pugto ang mga mata nito. Namumula ang ilong tanda ng walang humpay na pag-iyak sa mahabang oras. Bumitiw si Honey Rose sa paghawak kay Rask pero hinuli ng lalaki ang kamay niya at mahigpit na hinawakan. Nakikiusap ang mga mata nito. Pero lalo siyang nagulantang nang lumitaw sa may bukana ang auntie ni Honey Rose at ilan pa sa mga kamag-anak niya. Walang basbas ng pamilya ang kasalang to. Hindi ka nagpaalam sa amin, Honey Rose. Bakas ang pagdaramdam sa tono ng kanyang tiyahin. Nagkatinginan sila ni Rask. Sinadya ni Honey Rose na hindi magpaalam dahil alam niyang hindi basta-basta papayag ang mga kamag-anak niya. Ayaw sana ng lalaki sa ideyang yon, pero nakumbinsi rin niya ito. Ang kaso, heto at hindi pa rin sila nakalusot. Subalit wala namang problema sa kanyang angkan. Ang inaalala niya ngayon ay ang babaeng nagdeklarang girlfriend ni Rask. May kasintahan pala ito. Pilit man niyang hinahamig ang sarili pero kinukurot ng pinong-pino ang puso niya. Stay with me. I can explain all this, senyorita. Rask is pleading so desperately. Nagsimula ng umingay ang buong paligid dahil sa bulungan ng mga bisita. Si Oliver ay umalis sa upuan nito at hinarang si Chona. Sina Imelda naman at ang mga kasama nito ay nagkasyang manatili na lang muna sa likuran ng hanay ng mga upuang nakagayak ng puting linen at knitted flower designs. Noon lang napansin ni Honey Rose na kasama sa entourage ng mga kaanak niya si Daniel Banafe, ang lalaking inirereto sa kanya ng tiyahin. Honey Rose, Rask, I'm so sorry but we can't proceed anymore. Hindi natin maaaring ituloy ang kasal kung may mga taong tumututol. Better discuss everything first with these people and then give me a call, okay? Paliwanag ng judge. No problem, Judge. We will settle this anyway. The documents are signed and I know it is legal and binding. Ceremony na lang ang kulang and maybe this one. Ani Rask. Hindi nakahuma si Honey Rose nang hapitin siya ni Rask at hagkan sa labi. Pagod na pagod ang pakiramdam niya. Ang lakas na inipon niya para sana sa special na araw na yon ay hinigop na mga sorpresang nagpatigil sa seremonya ng kasal nila ni Rask. Bumigay ang mga binti niya. Mabuti na lang at alerto siyang napangko ni Rask. Dinala muna siya nito sa kwarto niya at pinabantayan sa kasambahay. Binalikan nito ang mga bisita para magpaliwanag at humingi ng paumanhin sa naaksayang oras ng lahat. Okay lang po ba kayo, senyorita? Tanong ni Alma nang maiwan sila sa silid. Tumango siya at tipid ng umiti. Walang maitutulong sa kalusugan niya kung magpapadala siya sa pangit na emosyon na kumakatok ngayon sa kanyang puso. Pero hindi niya itatangging nadismaya siya at nalungkot. Hindi natuloy ang kasal. Nasayang ang pagod ng mga taong tumulong sa kanila ni Rask at wala siyang magawa. Pwede pa naman po i-reschedule ulit ang kasal kapag naayos na ang problema, di po ba? Hindi siya kumibo. Bumalik sa isip niya ang mukha ng girlfriend ni Rask. Mahal na mahal siguro nito ang lalaki at baka may matibay na itong pinanghahawakan, kaya malakas ang loob na sumugod para ipatigil ang kasal. Yung girlfriend ni Rask.
Buntis siguro yun, senyorita. Hindi yun maghahabol kung walang dahilan. Salo ng kasambahay. Sumipa ang kirot sa puso niya. Buntis? Tapos iiwanan ni Rask? Tatalikuran ng lalaki ang pananagutan nito sa mag-ina? Hindi ganoon ang pagkakakilala niya rito. Hindi ganoon si Rask. Pero ano nga bang malalim na dahilang nagtulak sa babaeng yon maliban kung hindi ito buntis? Pagmamahal? Ngunit pagmamahal bang matatawag yung sirain mo ang espesyal na araw ng taong mahal mo? Para sa kanya, selfishness yon. Umakyat na ang kirot sa kanyang ulo dahil sa pag-iisip. Magpapalit ako ng damit, Alma. Tulungan mo ako magbihis. Sige po, senyorita. Maliksi itong kumilos at sinaklolohan siya. Maingat nilang hinubad sa kanya ang suot na wedding gown. Bakit pakiramdam niya ay hindi na niya yun muling maisusuot? Hindi pwedeng mag-isip ng negatibo. Dapat magtiwala siya. Mas maraming magagandang bagay ang darating. Mas marami pa. Nilatag lang muna ni Alma sa kama ang damit, pangkasal at headdress na hinubad niya. Nagpalit siya ng puting cotton dress. Katatapos lamang niya magbihis nang balikan siya ni Rask doon sa kwarto. Ako na rito, Alma. Salamat sa pagbabantay sa senyorita mo. Walang anuman po, Dok. Lalabas na po ako. Iniwan sila ng kasambahay roon sa silid. Nakaalis na ba mga bisita, Rask? Bungad niyang tanong. Hindi pa. Your family requested a meeting right now. Hindi ka pa ba pagod? He bent down in front of her and held her hands. Kakausapin ko sila. Ang girlfriend mo, nakausap mo na ba? She's not my girlfriend, senyorita. Niligawan ko siya this past 6 months. Hindi niya ako sinagot. Wala akong commitment na yayain kitang magpakasal. Hindi ko rin gagawin yun kung naibigay ko na sa ibang babae ang salita ko. Hindi ko alam kung bakit nagsinungaling siya sa lahat at sinira ang kasal natin. Tumango si Honey Rose. Guminhawa ang pakiramdam at ang lamat sa kanyang puso ay tuluyang naghilom. Hindi niya kailangan ng ibang taong magsasabi sa kanya ng katotohanan. Sapat na ang salita ni Rask. May tiwala siya rito noon pa hanggang ngayon. Naniniwala ako sa iyo, Rask. Binawi niya ang kamay at hinaplos ang panga nitong naninigas sa pagtatagis ng mga bagang. Kanina ko pa dapat sinabi to pero nawalan tayo ng pagkakataon, kaya dito na lang. Mahal kita, Rask. His tense muscles softened. May damdaming kumislap sa mga mata nitong luminaw ang matingkad na kulay at naging relax ang masiding emosyon doon. I love you too, senyorita. That bedroom voice coming out of his throat is like a beautiful note of music. Ngumiti ng matamis si Honey Rose. Huwag mong sabihin dahil yun ang gusto ko marinig. Kaya ko naman maghintay, Rask. Sa mga oras na to at sa darating pang mga araw, sa'yo ko lang sasabihin yun. Hindi dahil alam kong ikatutuwa mo, kundi dahil ikaw lang ang karapat-dapat sa mga salitang yun. Isipin mo sa loob ng 6 na buwan na misplace ko sa ibang babae ang I love you na para lang sana sa'yo. Meron bang ganon? Pati I love you pwedeng ma-misplace? Natawa siya sa sinabi ni Rask. Meron, pero gusto kong malaman mo na mahal kita noon pa. Inilihim ko lang dahil ayokong masira ang ating pagkakaibigan. Salamat, Rask. Akala ko rin noon pagmamahal lang sa kaibigan ang nadarama ko. Pero sa pagdaan ng mga araw, lumalim yun. Hindi man natapos ang kasal natin. Sa puso ko, kasal na tayo. Pirmado na natin ang katibayan. Ganoon din para sa akin, my wife. May honeymoon pa rin ba tayo? Nagkatawanan sila. Tayo na nga, kausapin na natin sila at baka pwedeng isabay na natin ang salo-salo para busog tayong makipagbardagulan sa mga kamag-anak ko. Pabiro niyang sagot. Sexing tawa ang umahon sa lalamunan ni Rask. Lumigid ito sa likuran niya at itinulak ang wheelchair. Pagdating nila sa reception sana ng kasal, ay nakatingin ang lahat sa kanila. Walang umalis, lahat ay naghihintay sa kanila. Nag-announce si Honey Rose na kumain na muna ang lahat. Alam ni Rask na partly, he is at fault for Chona's action today. Hindi niya pwedeng sisihin ang dalaga. Kung may dapat managot sa kapalpakang nangyari ngayong araw, siya yon. Siya lang. Dinala niya sa bibig ang baso na may wine at inubos ang laman. Kanina pa nakatanaw lang sa kanya si Chona. Kasama nito sa mesa si Oliver na nagtatatalak at dinaig pa ang tatay. Niyuko niya ang magkasalikop ng mga kamay nilang dalawa ni Honey Rose. Nasa table sila na sana ipapwestohan nila pagkatapos ng seremonya kanina. Hinaplos niya sa hinlalaki ang likod ng palad ng asawa at inilapit sa tenga nito ang kanyang bibig. Can I talk to Chona first, wife? Paalam niya. Tumitig sa kanya si Honey Rose, pagkaway tumango at pinabaunan siya ng matamis ng ngiti. Kinudlitan niya ng magaan na halik ang labi nito. Nasa ibang table ang mga kamag-anak ng misis niya at pinapatay na siya ng tingin. Rask! Tumayo si Chona at akmang sasalubong, pero sinenyasan niya itong maupo. He is wondering now.
What pushed him to pursue this woman? It seemed ridiculous. Para siyang natauhan mula sa impluensya ng matapang na gamot at hindi na niya maalala kung anong damdaming meron siya para kay Chona. Pare, pinagsabihan ko na siya. I didn't expect her to resort into this kind of desperate action. Paliwanag agad ni Oliver nang makalapit siya sa mga ito. You don't have to explain. Anyang tinitigan ang dalagang nagsimula na namang umiyak. I'm sorry, Rask, but please give me a chance. Hindi ko dapat pinatagal ng paniligaw mo dahil mahal din naman kita. Masyado lang siguro ako nag-enjoy sa mga effort na ginagawa mo. Chona, tama na. Wala ka na sa lugar. Awat ni Oliver. Inawat naman ito ni Rask at hinarap ang babae. No, it was my fault, Chona. Ako ang nagkamali ng ligawan kita. That was a wrong decision. What do you mean, Rask? Gulantang nitong bulalas. I realized why I tried so hard for you. It wasn't really for you. It was for her. Nilingon ni Rask si Honey Rose na halatang umiiwas lamang na sulyapan sila. Ayokong tanggapin na mapupunta siya sa iba. Natatakot ako sa epekto nun sa puso ko. Unconsciously, I looked for someone to be my shield. I'm sorry. I'm so sorry, Chona. I mistook the fear of losing her and redefined it as a love when I go after you. Ngayon, ang tanging gusto ko lang mula sa iyo ay ang pagkakaibigan. You're a demon! Napupuot na singhal ni Chona at dalawang magkasing lakas na sampalang ipinataw sa kanyang mga panga. Hindi ka magiging masaya. Titiyakin ko yan, Rask. Babala nito at umalis. Chona! Hinabol ni Oliver ang dalaga. Harsh. He knew it. Malapit siya sa sinabi niya, pero yun ang totoo. Malamang ay lihim siyang umaasa noon na mapansin ng kaanak ni Honey Rose pero hindi nangyari. Hindi kailanman napasama sa listahan ng pangalan niya para maging karapat-dapat na lalaking pwede nitong makasama habang buhay. Siya nakilala ang asawa mula kuko hanggang dulo ng buhok nito. Kaya siguro nagmadali din siya nang si Honey Rose na mismo ang nag-alok ng kasal. Ayaw niyang masayang ang pagkakataon na yon na makasama habang buhay ang babaeng matagal na niyang lihim na iniibig. Okay lang ba siya? Nag-aalalang tanong ni Honey Rose pagbalik niya sa table nila. Si Oliver nang bahala sa kanya. I completely removed myself from her circle. Ngayon, pamilya mo naman ang harapin natin, my wife. Tumango ito. Nasa mga mata ang determinasyon. Nagtuloy sila sa meeting room sa ground floor. Ang immediate family lang naman ni Honey Rose ay si Imelda, kapatid ito ni Senyora Helena. Pero malakas pa rin ang puwersa dahil solid ang support ng malalayong kamag-anak nito. Pinili ni Rask na tumayo na lamang sa gawing likuran ng asawa habang pumupwesto sa mga bakanting silya ang mahigit 10 katao na kasali sa meeting, pati na ang outsider na si Daniel Benafe. Hindi niya alam kung anong magiging ambag nito maliban sa inisin siya. Honey Rose, kailan ka pa natutong magdesisyon nang hindi ako kinokonsulta, iha? Lalo na sa ganitong sensitibong bagay. Nagsimula si Imelda sa tono na may halong tampo at galit. Auntie, kaya ko na po magdesisyon para sa puso ko. Nasa hustong gulang na ako. Pinagbigyan ko na kayo. Kinilala ko ang mga lalaking gusto niyo para sa akin. Hindi naman pwedeng kayo na lang lagi ang masunod. Paano naman ang gusto ko? Inaalagaan ka lang namin, iha. Inaalagaan din po ako ni Rask. Ang lalaking yan talagang gusto mo? May disgustong bulalas ng ginang. Tiningnan pa ng masama si Rask. Bakit? May mali po ba sa kanya? Mas kilala ko siya, Auntie Imelda. Hindi mo ba naisip ang posibilidad na pera lang ang habol niya sa'yo? Mayaman ka, iha. Siya'y anak lamang ng kasambahay mo at driver. Hindi ba't dehado ka? May prenup agreement kami, Auntie. Bibigyan ko kayo ng kopya para mapanatag kayo. Matagal nang naninilbihan sa amin ni Mommy ang pamilya ni Rask. Kahit minsan hindi nila sinamantala si Mommy, lalo na ako na may kapansanan. Naging tapat sila sa amin. Anong katibayan pa ba ang kailangan niyo, Auntie? Honey Rose, nabubulag ka sa pagkukunwari ng mga taong nasa paligid mo. Ganun po ba kayo? Tumatanggi kayo na makita ang mabubuting bagay na ginagawa nila? Kung inaalala niyo na maglolo ko si Rask dahil ganito ang kondisyon ko, mga binti ko lang po may problema, hindi ang mga kamay ko. Kakapunin ko siya kapag sinubukan niya akong saktan. Napalunok si Rask at umawang ang bibig. Kakapunin siya nito? Seryoso? Tumingala sa kanya ang asawa. May ngiti ang mga mata pero ngiting nagbabanta. Hindi ako nagbibiro. Kakapunin kita, Rask. Manual na kapon. Walang anesthesia. Umalma ang bukol sa kanyang lalamunan. Okay, senyorita. Buti na lang sinabi nito ng mas maaga. Pinukol niya nang naghahamang titig si Daniel. Ikaw, gusto mo bang makapon? Saglit na nawala ng kulay ang mukha ng lalaki. Umiwas ito ng tingin sa kanila. Hindi naman natuloy ang kasal niyong dalawa. Hindi pa rin kayo kasal, iha.
Singit ni Imelda. Kasal na po kami, Auntie, bago ang seremonya. Pirmado na namin ni na judge at witness ang certificate namin. Ano? Nahihibang ka na ba, Honey Rose? Nilalason lang nila ang isip mo. Matino po ako, Auntie. Ngayon, tapusin na po natin ang meeting na to dahil wala na rin naman kayong magagawa. Asawa ko na po si Rask at kailangan niyo siyang kilalanin at irespeto bilang isang bagong parte ng angkan natin. Huwag mo kaming sisisihin kapag napatunayan mong oportunista ang lalaking yan, Honey Rose. Hindi po, Auntie. Magpapahinga na po kami ng asawa ko. May honeymoon pa kami. Nakangiting-an nito sa mga kaanak sabay sinenyasan si Rask na lumabas na sila. Kitang-kita nila ang disgusto sa mukha ng mga kaanak ni Honey Rose, lalo na ni Imelda. Buong akala ni Honey Rose ay naresolba na ang problema nila sa araw na yon. Pero kinagabihan ay binulabog sila ng panibagong trahedya. Dok, nasunog ang isa sa mga bagsakan ng ani. Balita ng isa sa mga trabahador na humahangos papasok sa sala ng mansyon. Mabuti at gising pa silang lahat sa bahay. Nasunog na naman ang isa sa mga warehouse nila. Noong isang araw lang yung ani sa ilang taniman ng gulay at palay. 3 beses na sa taong ito na may warehouse na nasunog. Yung 2 nauna ay hindi pa rin nare-resolba. Walang mahagilap na katibayan ng mga investigador para sa kasong arson. I'll check the barns for any casualty. Okay ka lang ba rito, wife? Baling ni Rask kay Honey Rose. Oo, mag-iingat ka. Paalala niya. I will. He smiled tenderly. Dumukwang ito at hinagkan siya sa labi. Pinisil ang baba niya at hinaplos ang kanyang ulo. Rask, I love you. Pahabol niya habang tinutungo nito ang pintuan. He gave her a dashing smile. I love you too, senyorita. Nagtungo si Honey Rose sa terrace. Wala ang buwan. Maulap kasi ang langit. Pero may naaaninag siyang liyab ng apoy sa direksyon ng Pasay. Marahil ay malapit ng maapula dahil hindi na ganoon kalawak ang sinakop ng liwanag. Naroon ang palayan ng hasyenda at ang pinakamalaking warehouse. Mariin niyang kinagat ang labi. Hindi na siya naniniwalang aksidente ang sunog na ito. Sadyang may lumapastangan sa barn houses ng hasyenda. Pero sino ang nangahas? Naapula na ng bumbero ang apoy pagdating ni Rask kasama ang 3 trabahador ng hasyenda. Itinabi ng lalaki sa parking lot ng rice mill ang Wrangler. Inabot niya ang cap na nasa dashboard at isinuot. Bumaba siya ng sasakyan at ang kasamang 3 trabahador. Abala pa ang firefighters sa pagsisiyasat sa buong lugar para kwentahin ang pinsalang dinulot ng apoy. Sa hilagang parte ng Barangay Pasay naroon ang warehouse na nasunog. Isa sa 3 malaking bagsakan ng ani sa hasyenda. Kalatang usok sa paligid. Nagpuputik ang tubig sa pavement na nilalakaran niya dahil sa abo. Ang mga puno at iba pang halaman na inabot ng singaw ng apoy ay nalanta ang mga dahon at naging kulay brown, lalo na yung tinatamaan ng liwanag mula sa solar lamppost. Malaking bahagi ng bakod ang nangingitim. Ako nga po pala si Fire Officer Almacen, sir. Pakilala ng isa sa mga bombero na sumalubong sa kanya. Nakipagkamay siya. Ako naman si Rask Aldiger, husband of Mrs. Honey Rose Domenyo. Thank you for the immediate response. Binigyan niya ito ng mahinang tapik sa balikat. Nag-ikot siya. Halos kalahati ng warehouse ang natupok pero naisalba ng mga tauhan ng hasyenda ang ilan sa kaban-kabang palay. Nakasalansan ng mga yon sa labas ng bakod. No casualty at least. Madalas kasing may natutulog dito sa warehouse lalo na kung may delivery kinabukasan. Good thing walang nasugatan. Poyet, kailan ang huling load ng delivery niyo this month? Tanong niya sa trabahador na nakabuntot sa kanya. Nung nakaraang Webes po, Dok. Sinong huling bumisita rito? Nakapag-logbook ba kayo? Titingnan ko rin sa guardhouse, Dok. Pero ang natatandaan ko, si Mr. Carpio ang huling nagpasa ng purchase order para sa 2,000 sako ng palay. Yun po yata ang nakatakdang i-deliver bukas. Sa 2 naunang kaso ng sunog ay hindi siya nakialam at hinayaan lamang niya ang pulisya na mag-imbestiga, pero wala ring nangyari. Malakas ang kutob niya na may foul play, pero ayaw niyang pangunahan noon ang mga alagad ng batas. Ngayon siguro, pwede na siyang gumawa ng aksyon. Pagbaba ng liwanag ay dumating ang police patrol at kinoldo ng dilaw na ribbon ang perimeter ng warehouse. Nagdatingan din ang barangay officials ng Pasay at ilang residente na nakatira sa baryo na karamihan ay nagtatrabaho rin sa hasyenda. Sa mansyon, ibinaba ni Honey Rose ang mga paa sa sahig at maingat na tumayo. Umuga ang mga tuhod niya at kinailangan na niyang kumapit sa balustre ng grand balcony para suportahan ang bigat ng katawan. Hindi pa nakakauwi ng hasyenda si Rask. Senyorita, nasa labas po si Madam Imelda. Abiso ni Mang Roel. Pakisabi po sa kanya narito ako sa balcony.
Kasama ng tiyahin niya ang 2 kinatawan ng finance partners ng hasyenda. Pakay ng mga ito ang tungkol sa naganap na sunog. Hindi na ako natutuwa sa mga nangyayari ngayon, Honey Rose. Bungad ni Imelda at naupo sa wakanting silya. Have a seat, Attorney Wenceslao, Mr. Miran. Humingi na ako ng copy ng police report at rundown mula sa BFP. I also suggest we will conduct a separate investigation. Naniniwala ako may sabotage na nangyayari. Minungkahi yun sa kanya ni Rusk kanina habang kausap niya ang asawa sa cellphone. Gaya niya, naniniwala itong sinadya ang sunog. Inside job ba ang ibig mong sabihin, Honey Rose? Pakli ng kanyang tiyahin. Yes, Auntie. Umiling to. Ganyan ang resulta kung wala ng tiwala sa'yo mga trabahador. Isipin mo naman, pinaghirapan nila kung nasan ngayon ng hasyenda tapos ibibigay mo lang sa anak ng driver mo? Where did your logic go? Please, Auntie, huwag nating isali sa usaping to. Hindi ko kayo pipiliting magustuhan siya para sa akin, pero hindi rin ako papayag na hamakin niyo siya. Mahal ko ang lalaking yun at naniniwala ako mahal din niya ako higit pa kaysa sa yaman na meron ng pamilya natin. Nangatog na ang mga tuhod niya kaya persahan siyang naupo muli sa kanyang wheelchair. Mag-schedule tayo ng family meeting para mapag-usapan natin ang tungkol sa bagay na to at kung ano man ang resulta ng investigasyon ng mga polis. For the meantime, si Daniel munang ilagay nating acting administrator ng hasyenda. Anong ibig niyo sabihin, Auntie? Hindi mo mapapagtuunan ng hasyenda ngayong abala ka sa lalaking yon, Honey Rose. Hindi ka na nga nakikinig sa amin. Paano pa sa hinaing ng mga tao natin? Si Daniel munang makakasiwa. Mariing naglapat ang labi niya. Ngayon ay nagkaroon na naman ng rason ng mga kaanak niya para pagbantaan ang kanyang posisyon. Matagal nang isinisulong ng mga ito ang reorganization. Karamihan ay walang tiwala sa kakayahan niya kahit may napatunayan na siya. Hindi sa kanya binibigay ang credit dahil meron siyang kapansanan. Dahil hindi maayos na nakakalakad ang mga binti niya, iniisip na rin ng iba na walang kakayahan ng kanyang utak. Napapagod na siyang makipagtalo, pero hindi niya isusuko ang karapatan niya sa hasyenda. Auntie, nakakalimutan niyo yata na nasa akin pa rin ang authority na magdesisyon. Malaki ng share dito ay akin. Si Mommy ang nagpalago ng hasyenda. Iimbestigahan muna natin ang nangyari sa warehouse. Kapag may resulta na, saka tayo magkakaroon ng assembly para sa reorganization na gusto niyang mangyari. Pinal niyang sabi. Ano pa nga bang aasahan ko? Sa tigas ng ulo mo, malabo ka naman makinig sa akin. Hindi na umimik si Honey Rose. Buti na lang at nagpaalam din agad ang tiyahin. Ito lang naman ang gigil palagi na paalisin siya sa pwesto niya. Stressful ang buong linggo habang nasa kasagsagan ng investigasyon ang mga alagad ng batas. Pero hindi umaalis sa tabi ni Honey Rose si Rusk. Araw-araw silang nagmo-morning walk para lumakas ang tuhod ng babae. Okay ka lang ba, may senyorita? Sabihin mo agad kung pagod ka na. Banayad na pinisil ni Rusk ang kamay ni Honey Rose. Sa kaliwang kamay ay bitbit niya ang portable chair para maupuan ng asawa, sakaling bumigay ang mga binti nito. Naglalakad-lakad sila sa alternative route na tumatawid sa buong lupain na sakop ng mga plantations. Umaakit na ang araw, nagbabadya ng maaliwalas na panahon. Nanatili ang lamig sa bawat dapyo ng hanging may kasamang patak-patak na hamog mula sa mga dahon ng halaman. Mistulang tipak ng makinang naliwanag ang tagos ng silahis sa mga siwang ng puno. It's 45 minutes. Hinihintay lang ni Rusk na umangal si Honey Rose. Sinusubukan nila kung tatagal ng mahigit 2 oras ang lakas ng binti nito. So far, lagpas na ng 2 hours. Nakatulong ang bago nitong diet. Hindi pa ako pagod. Ngumiti ng matamis si Honey Rose. Dinala ni Rusk sa bibig ang kamay nito at hinagkan. Paglalakad ng isa sa mabisang exercise na pwede nitong gawin. Hindi pwedeng biglain ang puwersa ng mga binti at tuhod nito. Pero malaking improvement na ang 4 at 5 oras na tatagal itong wala sa wheelchair. Ikaw, okay ka lang ba, Rusk? Hindi na naman tayo natuloy kanina sa honeymoon. Hanggang kato ka lang yata talaga sa pinto ng kabibe. May halong tukso ang malambing nitong tono at sinundan ng malamyos na tawa. Umungol siya. Saglit na binitiwan ang kamay nito at may gigil na pinisil ang pang-upo ng asawa. Her cheeks flushed like cherries. Mamayang gabi, sisimulan kong kumutok ng 7:00. Tingnan natin kung hindi pa rin ako makapasok buong magdamag sa pinto ng kabibe. Lagi ako nasa edge of glory. Hindi pwede yun. Pilyo niyang hirit. Bumunghalit ito ng tawa at kinurot siya sa tagiliran. Bagamat sa ngayon, hindi niya priority ang honeymoon nila. Makapaghihintay naman ang bagay na yon. Kalusugan at ang layunin niyang mapalakas sa mga binti ni Honey Rose ang importante. Huminto sila sa tapat ng kabilaang cornfields. Sumisibol na ang mga bulaklak.
Itinuro ni Honey Rose ang kawan ng mga ibon na palipat-lipat sa bawat tangkay ng mais. Tumango siya at hinapit ang asawa. Inakbayan to. Mga ganitong bagay ang gusto niyang patuloy nitong maranasan dito sa hasyenda. Ubod ng ganda ang lupaing yon, pero nawala ng karapatan si Honey Rose nang makita ang ganitong tanawin dahil sa kapansanan nito. Ang pamilya ng babae, sa halip na maging sandalan, naging kulungan nito at ginawa itong auction object sa kung sino-sinong lalaki. Ni isa, walang nakaisip na gawa ng paraan na palakasin ang binti nito. Naalala mo nung bata ka pa? Lagi tayong namamasyal dito kasama si Mommy. Wika ni Honey Rose at humilig sa kanyang dibdib. Oo, masaya tayo noon ni Senyora. Naalala ko ring ibinili niya sa amin ni tatay na ihanap ka ng mabuting lalaki para mapangasawa mo. If she's alive, I will certainly stand my ground as the best husband for you. I may not have the wealth to offer, but what I have in me is all yours. Naniniwala ako masikin na tuwa ni Mommy na ikaw ang pinili ko, Rask. Kahit makulit ka at pilyo, maalaga at mapagmahal ka naman. Nakita na siguro niya noon, kaya ibinili niya ako sa inyo ni na Tatay Roel at Nanay Clarita. Hinagkan ni Rask sa ulo ang asawa. Nagkwentuhan pa sila. Balik-tanaw sa mga ginagawa nila roon noong kabataan niya. Nalimot na nila ang oras. Pasado 8:00 na nang maglakad sila pabalik ng mansyon. Si Daniel nga pala, Rask. Kumusta ang performance sa trabaho? Wala akong nagawa nang ipasok siya ni Auntie Imelda rito. Strike 1 na siya sa akin. Laging palpak. Okay lang kung hihintayin mong magka-strike 2 ang ulol na yun. Dito sa asyenda, titiyakin kung hindi siya makakaporma. He's too slow for me. Ang yabang mo. Natawa si Honey Rose. Ikaw ang slow kasi hanggang kato ka lang sa kabibi mo. Tudyo nito sa kanya. Do not use that excuse on me, senyorita. Baka di mo kayanin ng 12 rounds ng aesthetic wrestling na gagawin natin. Humagigik si Honey Rose. Sinapit nila ang mansyon na wala itong ginawa kundi ang tumawa sa kulitan nila. Handa na ang breakfast at agad silang dumulog sa hapag. Ganado si Honey Rose habang kumakain. Kilig at kaharutan ba naman ni Rask ang inuulam niya? Siguradong tataba siya. Pagkatapos kumain ay nagpahatid siya kay Rask sa greenhouse. Naroon si Ramil, ang gardener ng mansyon. Mula sa likod ay sinikop ni Rask ang buhok niya at nilasuhan ng white ribbon. Pinatakan nito ng halik ang mga balikat niyang nakahantad sa suot na off-shoulder dress. May senyorita, pwede ba kitang iwan dito saglit? Kakausapin ko lang si Boyet. May inutos ako sa kanya at kukumustahin ko lang kung may resulta na. Paalam sa kanya ni Rask. Go ahead, okay lang ako rito. May mga kasama naman akong tauhan. Hinaplos niya ang panga nito nang ipatong nito ang baba sa kanan niyang balikat. I will be back shortly. Okay, tango niya. Pinagulong niya ang wheelchair palabas ng greenhouse para silipin ang ground orchids na nasa flower beds at nagsisilbing perimeter. Nawili siya sa pagpitas ng mga bulaklak na inilalagay niya sa flower basket na nasa kanyang kandungan. Kinabukasan ng umaga, matapos aprobahan ang huling tumpok ng purchase orders, sunod na ni-review ni Honey Rose ang inventory report sa nakalipas na 3 buwang harvest ng mga taniman. Kung hindi dahil sa sunog, baka lagpas kalahati pa ang itinaas ng profit share sa nakaraang quarter. Inabot niya ang buko juice at sumipsip mula sa straw. Kumuha siya ng 1 peraso ng avocado cookies. Si Nanay Clarita ang nag-bake niyon at nagustuhan niyang pangmeryenda. Senyorita, may bisita po kayo. Abiso ni Alma mula sa may pintuan ng opisina niya. Nagangat siya ng tingin at naningkit ang mga mata. Nakatayo sa tabi ni Alma si Chona. Come in, Dr. Ledesma. Have a seat. Anya, nalaman niya kay Rask, doktor din pala ito. Itinuro niya ang couch sa gitna ng opisina at pinagulong ang wheelchair papunta roon. Pumasok ang dalaga at hinila naman ng kasambahay pasara ang pinto. Wala rito si Rask. He went to the university to submit an important report for his thesis. Pahayag niya. Drinks? No, thank you. Nakita kami ron, may inasikaso rin ako sa university. Kaswal nitong sagot at naupo. The girl is absolutely stunning. White jeans and a black halter top ang suot nito. She's a real looker. Kasing puti ito ng dama de noche sa gabi. Nakabagsak lamang ang mahaba at kulutang buhok na likas ang kulay brown. Kakulay ng mga kilay nito at pilik mata. Ngayong hindi ito mukhang desperada, lalong tumingkad ang ganda nito. Kung pisikal na alindog ang pagbabatayan, hindi nakapagtatakang nakuha nito ang panlasa ni Rask. Shall we discuss your concern? Tanong ni Honey Rose. I know I shouldn't have come here, but I need to talk to you for at least one last time. Sure, about what? Hindi ko pa rin kasi maintindihan kung bakit ikaw ang pinili ni Rask.
Ngumiti siya. Hindi mo ba siya tinatanong sa bagay na yan? Siguro dahil sa kabibe na hindi niya mabuksan. Biro niya. Kabibe? Pinakrus nito ang mga binti. Seryoso at hindi nakuha ang biro niya. No, never mind that, Doktora. I'm just kidding. Ako rin naman, hindi alam kung bakit. But I believe the kind of love that goes beyond human comprehension. The love that weighs above what our eyes are capable to see. Naniniwala akong yun ang uri ng pagmamahal na meron si Rask para sa akin. Kung ganon, ano pala ang pagmamahal na sinabi niya sa akin nung niligawan niya ako? Hindi kita masasagot, Chona. Ayaw ko rin pagdudahan si Rask. Ang alam ko lang, lahat ng ginagawa niya ay may dahilan. Kausapin mo siya kung gusto mong malinawan. Wala sa akin ang sagot na hinahanap mo. He's pushing me away. Malungkot nitong pakli. Baka kasi hindi na healthy para sa iyo ang lumapit pa sa kanya. Tingin mo ba makabubuti sa puso mo kung lagi ka nasasaktan dahil sa kanya? You might not be aware of your actions which perhaps becoming toxic not to him, but to yourself. May mga pagkakataon na akala natin ng ibang tao ang toxic. Hindi natin alam na ginagawa pala natin para sa ating sarili ang lumalason sa kaligayahan na gusto nating makuha. Laglag ang mga balikat na huminga ng malalim si Chona. Sabay silang bumaling sa pinto nang mahawi iyon at sumilip si Rask. Sa kanya napako ang malagkit nitong titig habang iwinawasiwas ang pasalubong na bungkos ng red tulips. Am I interrupting? Tanong nitong pumasok at iniwang bukas ang pintuan. Lumitaw roon si Oliver na sumandal sa jam at kay Chona naman nakatingin. Kadarating mo lang? Usisa niya sa mister, nang haba ang leeg niya sa pag-unat para salubungin ang halik na lumapat sa kanyang labi. Just a minute ago. Binalingan nito si Chona. I didn't know you're planning to visit today. Bakit hindi ka sumabay sa amin ni Oliver? Hindi ito sumagot, umirap lang. Nilapag ni Rask sa kanyang gandungan ang mga bulaklak at sabik niyang dinakma ang mga yon. Halos isa-isang inamoy, mukhang kapipitas lang. Rask, akmang hahawakan ni Chona ang lalaki pero nahinto ito dahil pinukol ni Honey Rose nang nagbabantang tingin. Naiwan sa ere ang kamay ng dalaga. Ayoko makipag-away sa iyo hanggat maaari, Dr. Ledesma. You see, wala akong mga binting ipang sisipa pag nagkataon at loaded din ang mga kamay ko sa mga bulaklak na binigay ng aking asawa. Kaya hindi kita masasampal. Pero kung paiiralin mo yung bitchy mong kaharutan sa harap ko, maniwala ka, tatalupan kita ng buhay gamit ang mga ngipin ko. Hindi mo siguro alam na kaya ko magbalat ng niyog gamit ang bunganga ko, ano? Gusto mo subukan? Umaamba siyang sakmalin ito na ikinatawa ni Rask. Enough with the show-off. You're so cute that I can't stand it, my senyorita. Awat ng lalaking binubola pa siya at pinisilang mga pisngi niya matapos siyang patakan ng halik sa ilong. Totoo naman ang sinabi ko eh. Gumanti siya at dinutdot ng bulaklak ang matangos nitong ilong. Tumikim si Oliver mula sa may pintuan. Chona, umuwi na tayo. Nakakaistorbo ka na sa kanila. Maghahanda ka pa para sa pagbalik sa isla. Nabubugnot na tumayo si Chona at gigil na tumingin kay Honey Rose. May gusto itong sabihin pero nagpa siyang wag nang ituloy. Bagkos ay kumaripas ito palabas ng opisina. Hindi siya sigurado kung naibigay niya ang pakay nito roon o may aasahan pa siyang susunod na pagbisita ng dalaga. Sa totoo lang, mas gusto niyang kaibiganin ito kaysa maging kaaway. Isang linggo pang mabilis na lumipas at pabalik-balik ng hasyenda si Imelda Dominio Lorega para kumalap ng impormasyon. Pero wala siyang makuha. Hindi gaya noon. Tila ba ngayon ay may matibay na pader na nakaharang at hirap siyang tibagin. Siyang itinuturing na matriarch ng angkan ng mga deminyo mula nang mawala ang nakatatanda niyang kapatid na si Helena, ang ina ni Honey Rose. Malawak ang sakop ng impluwensya niya at kontrolado niya ang karamihan sa importanteng desisyon na may kinalaman sa hasyenda at iba pang investments ng angkan. Sa madaling salita, pati mga illegal transaction at kalakal na walang maayos na dokumento ay dadaan din sa kanya. Tulad ng sako-sakong smuggled na palay patungo sa mga negosyanteng nag-hoard ng mga bigas. Hindi lang bigas, kundi lahat ng produkto ng hasyenda ay nilalaro ng mga tauhan ni Imelda. Yan na ba lahat? Tanong niya kay Luis, ang kanang kamay niya. Sa parihabang mesa sa loob ng opisina niya ay nakalatag ang maraming sobre na naglalaman ng malaking halaga ng pera. Dirty money yon na ibibigay sa mga connection niya sa iba't ibang ahensya, lalo na sa pulisya na nagbibigay ng proteksyon sa smuggling activity na ginagawa niya. Kompleto na lahat yan, madam, sagot ni Luis. Ipamigay na agad ang mga yan. At Luis, dispatchahin mo agad ang mga ebidensya at ang resulta ng investigasyon ng mga pulis sa nangyaring sunog ng nakaraan. Tumuloy siya sa kanyang desk matapos silipin ang laman ng isa sa mga envelope.
Areglado, madam. Ang sunod na delivery natin, handa na ba? Inasikaso na ng mga tao natin, madam. Nakapag-down payment na rin ng buyer. That's good. Pagkaalis ni Luis ay sinimulan niyang pirmahan ang nakabinbin na mga papeles sa kanyang desk. Bago magtanghali ay dumating si Daniel. Saan ka nagpunta? Tumawag ako sa bahay, umalis ka raw. Usisa niya sa lalaki. Umuklo ito at hinagkan siya sa pisngi. Nagpunta ako ng pier para tiyaking walang aberya sa mga produktong inilalabas natin. Siguruhin mo lang na hindi mo ka iiputan sa ulo, Daniel. Oras na malaman ko nakikipaglaro ka ng bahay-bahayan sa ibang babae, may kalalagyan ka sa akin. Paalala niya rito. Palabas lang nila ang tungkol sa interes ni Daniel na pakasalan ng pamangkin niya. 2 taon na rin kasintahan niya ang binata. Noong gabing nakansila ang dinner date nito kay Honey Rose ay 2nd anniversary nila. You don't have to remind me, Mel. Malaking utang na loob ng pamilya ko sa'yo. Hindi kita tatraidorin. Umukulo ang lalaki at nilapatan ng halik ang kanyang labi. May lakad ka ba ngayon? Tiniklop ni Imelda ang black book kung saan nakalista lahat ng negosyanteng gumawa ng illegal na transaction sa hasyenda. Nakarecord din doon ang pangalan ng mga opisyal ng pulisya at tauhan ng custom na tumatanggap ng pot money sa bawat matagumpay na transactions. Ginagamit niya ang black book para mahawakan sa leeg ang mga ito at may laban siya sakaling magkagipitan. Kikitain ko ang isang kliyente sa hotel. Hinihintay ko lang ang tawag ni Luis. Maya-maya pa ay dumating ang isa sa mga tao ni Luis. Madam, nasa venue na ang kliyente at naghihintay na sa inyo. Abiso nito. Sige. Agad na kumilos ang babae at sumakay ng kotse. Bibilhin ng kliyente nila ngayon ang kalahati ng ani sa susunod na quarter. Hindi na niya kailangan gumawa ng sunog para makalusot. Si Daniel na ang bahala. Dadaan sa lalaki ang inventory bago makarating kay Honey Rose para sa approval. Madali na lamang baguhin at kaltasan ng ledger. Pagdating ng hotel ay nag-aabang sa kanila ang 2 tauhan niya. Iniwan nila sa basement parking ang sasakyan at dulan ng elevator ay nagpahatid siya sa suite kung saan naghihintay ang kliyente. 2 sexing babae yon, mga socialite. Nakipagbeso siya sa mga ito na para bang matagal na silang magkakilala kahit ngayon lamang sila nakita. I'm Susana and this is my sister Fellow. It's nice to do business with you, Madam Imelda. The pleasure is mine, ladies. Shall we discuss the details? Iminuestra niya ang couch. Naupo muli ang magkapatid habang alertong nakabantay sa kanila ang mga tauhan niya. Base sa background check na ginawa ni Luis, may networking business ang dalawa at bigas ang item na binebenta ng mga ito, kalakip ang membership fee na babayaran ng sino mang gustong sumali. We have received your down payment and here's the transaction contract. Wika pa ni Imelda sa kausap. Isinama ko na rin ang memorandum of agreement at ang mga quantity ng produkto na kaya naming isupply sa inyo. Binigyan niya ng go signal si Luis. Nilatag agad nito ang mga dokumento sa mesitang nasa gitna. Pwede bang hintayin muna natin ang boss namin? Nasa ground floor na raw siya at paakyat na rito. Mas maganda kung siya mismo ang pipirma sa mga dokumento. Pahayag ni Susana. I was not informed about your boss. I thought you owned a networking company. We're one of the investors actually, not the founder. Oh, I think he's here. Bumaling sa pintuan si Susana. Napatingin si Imelda roon. Nahawin ang pinto at pumasok ang bulto ng lalaking nagpatigil sa pag-inog ng kanyang mundo. Rask Aldiger? Nanlalaki ang mga matang bulalas niya. Finally, how is it meeting your unlucky predator, Imelda? You've been enjoying too much. Doing this since the time of Señora Helena. Kumumpas ang mga daliri ni Rask at mula sa likuran nito ay pumasok ang alagad ng batas na armado ng mataas na kalibre ng baril. Binalingan nito si Luis. Wag mo nang ituloy kung ayaw mong mag-alkansya ng mga bala sa loob ng katawan mo. Babala nito sa tauhan ni Imelda na akmang bubunot ng baril. Maya-maya ay tinanguan ni Rask sina Susana at Fellow. I'm PO to Susana Gonzalez, Madam Imelda Lorega. You are under arrest. Iniumang na mabaay ang posas habang si Fellow ay naglahad din ng police badge nito. Hindi ako makapaniwalang kailangan kong protektahan ng asawa ko laban sa sarili niyang kadugo. Dismayadong pahayag ni Rask. Ang tagal ko na nahimik at nagtimpi dahil kulang ako sa kapangyarihan para pigilan ka. Thank you for orchestrating another show of arson. Nakumpleto ang mga katibayang iniipon ko. Tama nga kasabihan. Mapanganib na kaaway ang taong nagpapanggap na kapamilya at kakampi. Hindi ito binibigyang pansin ni Imelda dahil hindi niya halos maramdaman ang presensya nito sa hasyenda. Pero simula noong naudlot ang kasal nito kay Honey Rose, naging agresibo si Rask. Wala siyang ideya na lihim na nitong napasok ang bakuran niya.
Napalunok si Imelda. Tulirong nagpalipat-lipat ang mga mata sa lalaki at sa mga pulis na nagsimulang posasan ang mga tauhan niya at dinala sila sa presinto. Rask! Tawag sa kanya ni Honey Rose na sumunod pala roon. Alertong nilingon niya ang gawin na pintuan at hindi na siya nakapagpaalam sa hepe na kausap. Tinawid niya sa mahabang mga hakbang ang espasyo sa pagitan nila ng asawa na halos tumakbo na papunta sa kanya. Sinikop ito sa mga bisig at mahigpit na niyakap. Senyorita, ibinaon niya ang bibig sa leeg nito. Hinaplos nito ang mga panga niya at buong pagmamahal siyang tinitigan. Tila sinasaulo ang bawat detalyeng mayroon ng kanyang muka. Mula sa hotel kagabi ay may inasikaso pa siya kasama ang mga pulis. Buong magdamag nilang pinag-aralan ang mga kasong isasampa laban kay Imelda, 10 na mga tauhan nitong sangkot sa smuggling at iba pang illegal na aktibidad. Iniisa-isa rin nila ang nakalap ng mga ebidensya. I'm sorry, wife. Anas niyang hinagkan ito sa labi. Sorry, may importanteng bagay kaming inasikaso ni Boyet nito mga nakaraang araw. Umiling ito, tipid ng humiti. Okay lang, nauunawaan ko. Ano ka ba? Salamat. Wait, nasa ng wheelchair mo? Tanong niya. Naiwan sa bahay. Nagmamadali kaming pumunta rito. Hinagod niya ng nag-aalalang tingin ang mga binti nito. Kailangan nilang ingatan ang lakas ng mga yon. Kapag napagod ng husto ang mga tuhod ng asawa, may tendency na buong linggo itong hindi makalakad. Rask, what happened? Hindi ko kasi gaanong naintindihan ng sinabi ng polis na tumawag dun sa hasyenda. Pero nabanggit niya si Auntie Imelda. Hinawakan ni Honey Rose ang kamay niya. Sumulyap siya kay Colonel Santos na lumapit sa kanila bit-bit ang black book. Nakumpiska nila yon mula kay Imelda, ang huling ebidensya na kailangan niya. Matibay na katibayang magdidiin sa babae sa mga krimeng ginawa. Mrs. Aldeguer, my name is Colonel Richard Santos. I am the commanding officer of your station. Nagpakilala ang hepe matapos ilapag sa mesita ang black book. Naupo siya sa tabi ng asawa at ikinulong sa 2 kamay ang kanan nitong palad. Nanlalamig ito at pinagpapawisan. Kabadong tumingala sa kanya. Naghihintay na magsalita siya. Si Madam Imelda ang mastermind sa mga sunog na nangyari sa mga bodega ng hasyenda. Singit ni Rask. Hindi ko nagawa na paraan ng 2 naunang insidente, pero itong pangatlo, nagtuloy-tuloy na ang palihim na investigasyon na ikinasa ko sa tulong ng kilala kong mga pulis. Lahat ng katibayang nakuha namin, si Imelda ang tinuturo. Pagpapatuloy niya at dinampot ang black book. Wife, narito ang record ng mga transaksyon na ginawa niya. Binibenta niya mga produkto ng hasyenda na hindi mo alam. Nagbibigay rin siya ng pera sa ilang personal ng PNP para sa proteksyon ng smuggling business niya. Awang ang bibig, nalaki ang mga mata ni Honey Rose. Banaag sa namumutlang mukha ang pagkagimbal. Maiintindihan niya kung hindi agad ito maniniwala. Matibay ang pundasyon nito sa pamilya dahil kay Senyora Helena, kaya pinagsikapan niyang makakuha ng mga katibayan para may basihan ang akusasyon kay Imelda at hindi lalabas na parang pinagbibintangan lamang. Si Auntie? Pero bakit? Nagsusugal siya sa kasino at madalas siyang natatalo. Hindi lang libo-libong halaga, kundi milyon. Buhay pa si Senyora Helena, ginagawa na niya yun. I'm doing secret investigation when I was in college, but I don't have the needed resources back then. I need to slow down and maintain a low-key profile so Madam Imelda will never notice my presence in your side. Noong nilapag niya ang huling baraha, si Daniel, that was my cue to act all out. Daniel Benaface, the younger brother of Arnold, the guy involved with the death of your mother. Nakulong yun pero si Madam Imelda ang gumawa ng paraan para makalabas ang lalaki. I can't believe it, Rask. Hinihingal na bulalas ni Honey Rose. Paano nagawa yun ni Auntie? Buong buhay niya naging mabuti sa kanya si Mommy, kahit hindi sila tunay na magkapatid. Kinilala siyang tagapagmana, binigyan ng pangalan at karapatan sa hasyenda. Kinabig niya pasubsob sa kanyang dibdibang asawa at hinayaang umiyak. That was a painful revelation. Pero walang paraan para malaman ni Honey Rose ang katotohanan nang hindi kaakibat ang sakit. Minahal nito si Imelda, itinuring na pamilya, pinagkatiwalaan. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay nasusuklian ng pagmamahal at tiwala kahit pa sa sariling mga kaanak. This world and the norm is just too cruel sometimes, if not all the time. Nasaan ngayon si Auntie? Tanong nitong humahagulgol. Nasa detention na. We cannot proceed with the charges without your approval. Gusto mo ba siyang puntahan? Umiling to. Hindi na muna sa ngayon. Kakausapin ko muna ang iba kong kamag-anak. Tumango si Rask at hinagkan sa sentido ang asawa. Ang katahimikang saglit na dumaan ay binulabog ng pagbalya ng pinto at ng bulto ni Daniel. Hinabol ng 2 pulis ang lalaki at sinaklot sa magkabilang braso.
Tumayo silang dalawa ng hepe at iniharang ang sarili kay Honey Rose para protektahan ng asawa. Ano yan? Mabangis na bulyon ng hepe. Honey Rose, ako na lang ay kulong mo. Patawarin mo na si Imelda. Sigaw nitong pilit na kinakaladkad ng mga pulis palabas. Nagawa lang niya mga yun dahil sa pamilya ko. Tulirong tumingin kay Rask si Honey Rose. Rask, anong pinagsasasabi niya? May relasyon sila ni Madam. Hayaan mo. We will be getting more details from the intel unit. Nag-request na ako kay Hepe. Hindi kita pipigilan sa gusto mong gawin. Kung papatawarin mo si Imelda o hindi. But let the law exercise its power and let me protect you. After all, that's my domain as your husband. Marahang tumango si Honey Rose. Nagpasalamat si Rask. Kahit papaano, mas pinili pa rin ng asawa niyang maniwala at magtiwala kahit kalaban nila ang sariling pamilya. Pagkalipas ng isang buwan, formal na naisampa ang patong-patong na kaso laban kay Imelda at sa mga kasosyo nito. May ilan ding trabahador sa hasyenda ang nasangkot. Naging laman ng local news ang hasyenda sa buong buwan pero hindi pinaunlakan ni Honey Rose ang request na interview ng press. Mungkahi rin ng abogado niyang huwag magbigay ng pahayag dahil sa sistemang umiikot ngayon sa social media. Baka magamit lamang sa ibang bersyon ang statement niya. Hindi ba ako pwedeng sumama rin sa isla? Pangungulit niya kay Rask na naghahanda ng umalis. May medical mission ito sa isla. 2 days lang naman ako ron. Ihahatid ko lang ang mga gamot at ibang supplies. Natawa ang lalaki. Nang yakapin niya mula sa likod at itinulak ito ng katawan nito patungo sa kama. Humuso si Honey Rose. Hindi rin naman tumanggi ang lalaki at kunwari ay nabuwal pahiga. Humilata siya sa tiyan nito at isa-isang kinalas ang botones ng suot nitong long sleeve shirt. Pumili ka, ang isla o ang kabibe? Pilya niyang bulong at tinukso ng halik ang mga labi ni Rask. Don't ask me the obvious, wife. Alam mong handa akong isang laang toneladang libog na meron ako para lang sa pinakamasarap na kabibe mo. Bumalikwas ito at nagpabaliktad sila ng posisyon. Napunta siya sa ilalim. Bakit bigla ka naging kini ngayon, Mrs.? Kinapa nito ang pagkababae niyang halos kumirot na sa pananabik. Isama mo kasi ako. Ungot niya. Hindi nga pwede. Masyadong risky ang biyahe. Hindi naman ako mag-wheelchair. I can walk. Pagyayabang niya. Mapusok na halik ang tinugon ni Rask sa kanya hanggang sa hindi na rin ito nakapagpigil at inangkin na siya nito. Ayaw niyang malayo sa asawa kahit isang saglit. Susulitin niya ang bawat sandali. Kahit sa harap ng panganib, gusto niyang makasama ito. Kahapon, binisita niya si Imelda, pero hindi niya nakausap ang tiyahin. Ayaw siya nitong makita. Balita niya, araw-gabi itong umiiyak. Doon niya natanto kung gaano kahalaga ang mga oras na pwedeng masayang dahil sa mga maling desisyon. Habang may kalayaan siya, habang may panahon siya, gusto niyang kasama si Rask sa bawat hakbang na gagawin niya sa buhay. Nang makatulog si Honey Rose ay umalis na si Rask para sa misyon sa isla. Coast Guard vessel ang sasakyan ng mga gamot at ibang provisions na dadalhin ni Rask sa isla. Dumaan muna ng ospital ang lalaki para sa dagdag na instruction ng hospital director. Napangiti na lamang siya nang maalala si Honey Rose. Magmamaktol yun paggising at wala na siya sa tabi nito. Tatawag na lang siya bago umalis ang barko mamaya at habang may signal pa. Nasa cabin na si Father? Tanong niya sa crew na sumalubong sa kanya habang paakyat siya ng barko. Chaplain ng hospital ang kasama niya ngayon. May nangangailangan ng sacramental service roon sa isla at minsan lang may pumupuntang pari roon kaya nagdesisyon ng ospital na ipadala na rin si Father Robert. Alinsunod na rin sa pakiusap nitong tumulong sa mga tao sa isla. Yes, Doc. Kadarating lang din niya. Mga 10 minutes ago. Tumabi sila dahil may malaking box na inihahabol paakyat sakay ng cart. Dagdag na supplies pa yon? Bakit walang label? Segregated na ang mga gamot na ikinarga nila kanina. Pati ang provisions para hindi sila mahirapang hanapin pagdating doon sa isla. Tinapik niya sa balikat ang crew at tumuloy sa kanyang cabin para ihatid ang gamit niya. Saglit siyang nahinto sa may pintuan nang makitang doon dinala ang malaking box na inihahabol kanina. Hinagis niya sa bed ang backpack at nilapitan ang kahon. Hindi selyado? Ano bang laman niyon? Inangat niya ang takip at umigting ang mga panga niya sa nakita. Laman ng box si Honey Rose na nakabungis-ngis sa kanya. Senyorita! Ungol niyang bumuntong hininga na lang. Sasama ang kabibe. Sige na. Makulit nitong suyo sa kanya. Paano ka nakalusot? Pinangko niya ito palabas ng kahon at dinala sa kama. Kinausap ni Oliver ang in-charge kanina. Natutuwa nitong sabi. Kaibigan pala niya yon.
Saka hindi kasi niya ako mababantayan sa mansyon. Susuyuin daw niya si Chona sa isla. Bilang tulong sa kanya, sasama ako sa'yo para hindi na niya kailangan pumunta ng mansyon, di ba? Naroon na sa deck ang kaibigan mo. Ang gagong yun. Kaya pala hindi mo lang nagpakita sa akin. May kasunduan na pala to sa asawa niya. Nagbigay na ng hudyat ang barko para sa paglalayag. Wala na siyang choice kundi isama ang asawa. Magkasama silang lumabas ng cabin at umakyat sa top deck. Naroon si Father Robert. Come on, wife. Hinapit niya sa bewang ang asawa at nilapitan nila ang pare. Father, pwede mo ba kaming ikasal ngayon dito? Rask, gulat na bulalas ni Honey Rose. Siguro naman wala nang tututol kung ngayon tayo magpakasal. Anyang kumindat. Matagal silang tinitigan ng pare. Inaaraw kung gaano kaseryoso ang kanyang hiling. Yumapos sa kanya si Honey Rose. Tanda na parehas nilang hangad ang basbas mula sa langit. Hintayin niyo ako. Kukunin ko lang ang mga gamit ko sa cabin. Sabi ng pare at umalis. Oliver, gagawa kami ni Honey Rose ng bata. Off-limits muna ang cabin mamaya ha. Kung may aakyat doon, tuturukan ko ng 1 litrong anesthesia. Okay ba? Sigaw niya sa kaibigang nasa kabilang side ng top deck at natatawa habang hawak ang largabista. Ikaw talaga? Kasal na tayo? Nairehistro na rin ang kasal natin kaya okay na yun. Pinagkukurot siya ni Honey Rose sa tagiliran. I know. Basta unahin ko muna ang kabibe. Baka may pirata na naman dumating. Sexing tawa ang lumaya sa kanyang lalamunan. I love you. Bulong niya at humawak sa railing. Kinulong sa gitna ng dalawang mga bisig ang asawa. I love you too, Rask. Hinagkan siya nito sa panga. Maya-maya pa ay bumalik ang pari at binigyan nga sila ng basbas. Sa harap nila ay ang malawak na dagat. Tahimik itong naging saksi sa sandaling yon. Habang umiihip ang hangin, pareho nilang alam na ang sandaling ito ay mananatili sa kanila. Pagkalipas ng halos 6 na buwan, nagdalang tao rin si Honey Rose. At pagkalipas ng 9 na buwan ay isinilang niya ang babaeng sanggol. Lalong naging lubos ang kanilang kaligayahan. Naging maingay ang mansyon at nagkaroon ng anghel ang buong asyenda. Hindi na pinapakialaman ng mga kaanak si Honey Rose sa kanyang pamamalakad. Nanatiling nakakulong si Imelda, habang si Rask naman ay naging ganap ng doktor. Patuloy pa rin itong hinahanapan ng lunas ang kanyang kapansanan. Pero ganoon pa man, malaking pagbabago na ang dagdag na mga oras sa tibay ng binti niya. Nakakalaro niya ng matagal ang kanyang anak bago manghina ang kanyang mga binti. Ang kanilang pagmamahalan ay patunay na ang estado sa buhay at kapansanan ay hindi hadlang upang mahalin at piliin araw-araw. Sapagkat sa tunay na pag-ibig, hindi perpekto ang hinahanap, kundi ang pusong handang manatili. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.